Nagkasundo tayo, Kenneth. Sinabi mong ang kumpanya lang ang hahawakan ko. Then, magbabago na yon. Simula ngayon, pakakasalan mo ng babaeng yan. Ikaw na ang papalit na groom. Putol nito. No! Nagtagis ang bagang niya. Then, hindi ko sasagutin ang lahat ng medications ng kapatid mo. What the? Nag-angat ng ito ng kilay na animoy hinahamon siya. Alam niyang wala siyang laban dito at sa huli, natagpuan niya na lang ang sarili niyang pumapayag sa gusto ng pinsan niya. Don't worry. Ang alam ko magpa-file na naman daw ng annulment yung bride after 1 year, kaya free ka na ulit. Si Mira ay isang secretary ni Luzbeth, isang workaholic na CEO. Walang ibang importante sa buhay nito. Kaya siguro hinahanapan na ito ng ama ng mapapangasawa. Malaking utang na loob niya sa babae. Nakapagtapos sa pag-aaral at may magandang trabaho na ngayon ng dalawa niyang kapatid. Tapos, natulungan din ng mama niya na may heart failure. Lahat yon dahil kay Luzbeth. Magkaibigan na sila since high school at hanggang ngayon. At dahil sa lalim ng pinagsamahan nila, para niya na rin itong kapatid. Kaya kahit lubog sa loob niya, ay pumayag siya sa kasal. Gagamitin niya ang pangalan nito para mapaniwala nila ang ama ni Luzbeth na nagpakasal na talaga ito. Kaya ngayon sobrang bigat sa pakiramdam niya na naglalakad siya sa aisle habang naghihintay sa unahan ang unwanted groom niya. Napalunok siya nang magsalubong ang mga mata nila ng lalaking sa hula niya ay groom niya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nagtagis ang bagang ni David Huerta habang naglalakad sa aisle. Hindi niya inaasahang sa isang iglap ay hahantong siya sa ganito. Isa siyang CEO ng isang kumpanya at ang inaasam lang ay ang maging successful ang kumpanyang hinahawakan. Kahit kailan ay hindi siya nagkaroon ng interes sa mga babae dahil na rin sa hectic na schedule. Pero heto, biglang sa isang kisap mata ay ikakasal na siya sa isang babaeng hindi niya pa naman lubusang kilala. Bro, kaya nga ayaw kong hawakan ng kumpanya dahil hindi pa naman talaga ako handa. Ano pa kaya yung pag-aasawa? Bulala si Kenneth. Ang pinsan niyang walang ibang inatupag kundi ang pambababae at paglalakwat siya. Nagkibit balikat na lamang siya. Susulpot lang naman itong si Kenneth sa opisina kapag gustong magsumbong sa kanya at maghanap ng karamay. Pumayag siyang pumalit na CEO sa kumpanya imbes sa si Kenneth. Kapalit niyon ay ang gamutan sa kanyang kapatid. May sakit ang kanyang kapatid. Aplastic anemia. It's a rare blood disorder kung saan sinisira nito ang bone marrow ng kanyang kapatid. Habang naghihintay sila ng donors, ay kailangan ng maintenance ng kapatid niya. Covered ni Kenneth ang surgery at maintenance at lahat-lahat na kapag pumayag siyang maging CEO kapalit nito. Isa iyon sa dahilan kung bakit siya naging CEO. Nagkataon lang na may kayang pamilya ng pinsan niya at bumagsak ang negosyo ng pamilya nila dahil napabayaan ng papa niya noong nagkasakit ang kanyang mama. Namatay ang magulang nilang may malaking utang na iniwan at kailangan nilang i-give up ang lahat ng properties na naiwan. Ang meron sila ay ang malaking bahay. Iyon lang. So far, lumalago ang kumpanya ngayon. Under niya. Bro, please help me with this. Nito bigla. Kumunot ang noon niya. I am helping you. Ako ang umupo na CEO instead na ikaw, right? Hindi yan ang ibig ko sabihin. Then what? Nagtaka niyang tugon. Ikaw ang pumalit na groom. Nagtagis ang bagang niya. Nagkasundo na tayo, Kenneth. Sinabi mo ang kumpanya lang ang hahawakan ko. Then, magbabago na yon.
Simula ngayon, pakakasalan mo ng babaeng yun. Ikaw nang papalit na groom. Putol nito. No! Nagtagis ang bagang niya. Then hindi ko nasasagutin ang lahat ng medications ng kapatid mo. Galit na napabaling siya kay Kenneth. What the? Nag-angat lang ito ng kilay na animoy hinahamon siya. Alam niyang wala siyang laban dito kaya sa huli, natagpuan niya na lang ang sariling pumapayag sa gusto ng pinsan. Kaya nga siya nandito at naglakad bilang isang groom, imbes na ang pinsan niya. Don't worry. Alam ko magpa-file raw ng annulment ang bride ko after 1 year, kaya free ka na ulit. You just have to deal with her sa loob ng isang taon na yun. Paniniguro nito after niyang pumayag sa bagay na yon. Tumayo siya sa unahan at naghintay sa paparating na bride. May iilang bisita ngunit hindi nila pinayagan ng media. Bawal ang pictures at kung ano-ano pang kamera para sa kasal. Ayaw nilang may mag-leak na larawan sa kasal at baka umabot pa sa lolo ni Kenneth at malaman ang totoo. Sa kabilang banda, nakabusangot naman na naglakad sa aisle si Mira habang tumutugtog ang piano at violin. Hindi ito ang pangarap niyang kasal. Balak niya magpakasal sa lalaking gusto niya at hindi sa kung sino-sino lamang. Kahit pa civil wedding lang, ang importante ay mahal niya ang lalaki. Napabuntong hininga siya. Kung hindi lang dahil malaki ang utang na loob niya kay Luzbeth. Babaero. Mayabang. Red flag siya, Mira. Paano ako makikipag-deal sa mga ganong lalaki? Like, kakakasal niyo pa lang, pinalitan ka na agad? Stress na ako sa life ko. Tsaka, marami pa akong dapat isikasuhin kaysa sa mga ganitong bagay, ano? Napasapo sa noo ang kaibigan niya at ilang saglit lang ay namungay ang mga matang bumaling sa kanya. Kaya sige na, please. Kahit ngayon lang naman ako hihingi sa'yo ng pabor eh. Promise, after this, sisikapin kong maanal ka sa kanya. Hindi ka matatali sa kanya forever. CEO si Luzbeth. Kung may workaholic sa kanilang dalawa, si Luzbeth yun. Sekretary siya nito at alam niyang aside sa kumpanya at pamilya, wala na itong ibang importante sa buhay nito. Kaya siguro hinanapan ito ng ama nito ng mapapangasawa. Malaki ang utang na loob niya sa babae. Nakapagtapos sa pag-aaral at may magandang trabaho na ngayon ng dalawa niyang kapatid. Tapos natulungan din ang mama niyang may heart failure. Lahat iyon ay dahil kay Luzbeth. Friends na sila since high school at hanggang ngayon. Dahil sa lalim ng pinagsamahan nila ay para niya na rin itong kapatid. Kaya nga kahit labag sa loob ay pumayag siya sa kasal. Gagamitin niya ang pangalan nito para mapaniwala nila ang ama ni Luzbeth na nagpakasal na talaga ito. At syempre, hindi nila pinaalam na ang kasal ay ngayon gaganapin. Syempre, para hindi malaman ng magulang ng kaibigan niyang siya palang tatayo bilang bride. Low-key at hindi masyadong exposed sa Luzbeth sa nangyayari sa labas. Kaya walang masyadong nakakakilala rito at nakakaalam ng totoong itsura ng isang Luzbeth Lopez. Advantage nila yon para masagawa ang planong kasal. Kaya nga ngayon, sobrang bigat sa pakiramdam na naglalakad siya sa aisle habang naghihintay sa unahan ang unwanted groom niya. Napalunok siya nang magsalubong ang mga mata nila ng lalaki na hula niya ay siya ng groom niya. May itsura ito, matangkad at nag-uumapaw ang masculinity. Perfect na perfect ang proportions ng katawan. Halatang nagji-gym. Kaya lang, kahit pagwapo ito, may pusong bato naman siya sa mga ganito. Hindi kasi siya mahilig sa mga lalaking itsura lang ang ambag. Mas prefer niya ang mga lalaking may pakinabang at mature mag-isip. Pero, base sa sinabi ni Luzbeth, babaero at mayabang daw ito. Sana lang hindi siya agad mag-demand ng annulment within 1 day after the wedding. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare matapos ang mahabang seremonyas ng kasal. Inangati David ang belo ng bride niya. Kaya lang, hindi niya inasahan ang nakita niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lang ang babaeng nasa picture na binigay ni Kenneth. You're Luzbeth?
Nalilito niyang tanong kasi baka nasa maling kasal siya. Oo, bakit? Kunot naman ang noon nito. Sa pagkakataong yun ay nahulaan niya na ang sitwasyon. Ibig sabihin, ay kumuha rin ng tao si Luzbeth na magkunwaring ito. Kung ano man ang totoong pangalan ng babaeng nasa harapan na nagkukunwaring Luzbeth, ay wala siyang pakialam. Let's do our job then, Aniya. Ha? Nakakunot pa rin ang noon ito. This girl, sayang, type niya sana. Inosente kasi itong tingnan. Pasok na pasok sa standards niya. Pero, nandito lang silang pareho para sa parehong layunin. Ang gawin, ang mga inuutos ni Luzbeth at Kenneth sa kanila. Pareho sila ng kapalaran. Hinawakan niyang pisi ng babae. Bakas pa rin ang kalituhan sa mga mata nito. Halatang wala pang karanasan dahil wala itong ideya. Kita sa mga mata nito. Bumaba ang mukha niya at hinalikan ito. She tastes like a candy. Natulala si Mira nang makita ang picture ng totoong Kenneth. Matapos ang kasal, one day after the wedding, ay masayang sinalubong kaagad siya ni Luzbeth sa opisina. Siyempre, masayang-masaya ito na hawak na nito sa wakas ang marriage contract na ipapakita nito sa mga magulang nito. Patunay na isa itong masunuring anak. My gosh, thank you very much, Mira. You saved me. Sorry sa first kiss mo na ninakaw ng lalaking to, Ani Luzbeth habang hawak sa kamay ang picture ng totoong Kenneth Henrico. Natulala siya. Doon niya napagtantong, hindi lang siya ang nagpanggap sa kasal na iyon, kundi maging ang peking Kenneth na iyon. Kung ganon, sino ang lalaking kinuha ni Kenneth para magpanggap na ito? Tsaka, hindi niya masabi kay Luzbeth ngayon ang totoo. Baka mag-freak out ito at baka kung ano naman ang ipagawa sa kanya. Alam pa man din itong hindi siya makakatanggi dito. By the way, lilipat ka na pala. Pasensya na, kasama talaga yan sa plano. Ngumuso ang kaibigan. Oo, napabuntong hininga siya. Dahil matatakotin si Luzbeth, kaya nagpasama ito sa kanya sa kondo nito. Doon na siya tumira kasama ang kaibigan kahit gustong-gusto niya nang tumira kasama ang pamilya niya. Ngayon naman, ay titira siya sa bahay ng lalaking iyon para raw convincing ang pagpapanggap nila. Gustong makipag-meet ni Papa kay Kenneth. Magpapakita kami at kami nang bahala roon. Iyong bahay. Alam kong pinamamanmanan niyo ni Papa kaya mag-ingat kayo. Kailangan lang na parating may tao roon. Nito. Kaya nga ngayon, mapipilitan siyang tumira sa bahay na yon kasama ang nagpapanggap na Kenneth. Kaya nga pagkatapos ng trabaho ay kailangan niya nang mag-impake. Marami-rami ang dadalhin niyang gamit. Mapipilitan ako magpunta sa beach ngayon dahil wala ka na sa kondo. Si auntie na munang papalit sa akin sa kumpanya para raw masulit ko ang honeymoon stage. As if naman. Umikot ang eyeball ni Luzbeth. Niyakap siya ng kaibigan. I'm so sorry, it's just that hindi pa lang talaga ako handa sa mga ganito. Marami akong dapat unahin at hindi pa kasama sa priorities ko ang pag-aasawa. Tsaka, you know me, mainitin ang ulo ko at baka mabugahan ko lang ang Kenneth na yun kapag ako ang nakasama niya. Nito habang yakap siya. Napabuntong hininga siya. May choice pa ba ako? Niya. Natawa lang ito at sinamahan na siya pababa ng condo building. Si Luzbeth din mismo ang maghahatid sa kanya sa bahay. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi niya pa rin masabi kay Luzbeth na hindi naman talaga si Kenneth ang nakasama niya sa bahay na iyon, kundi ibang lalaki. Pareho lang yata sila ng kapalaran ng lalaking yon. Samantala, gabi na nang makabisita si David sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang kapatid. Kung hindi hapon ay gabi siya nakakabisita sa kapatid. Gawa na rin ang hectic na schedule. Tsaka madadagdagan pa ang responsibilidad niya dahil kasal na nga siya ngayon at distansya na ang bahay na uuwian niya simula ngayon. Kailangan nilang magsama ng babaeng yun sa isang bubuong. Ang bahay ay kay Kenneth. Hi,
Aniya nang makitang kapatid na nakangiti habang nakaupo sa hospital bed. Pasensya na kung na-late ah. Marami kasing trabaho sa opisina. It's okay kuya, naiintindihan ko naman na busy ka talaga. Nakakain ka na ba? Sana dumiretso ka na lang sa condo imbes na nagpunta ka rito. Tsak na pagod ka na. Kailangan mo na magpahinga. Umiling siya sa kapatid. I promise that I will always visit you every day. Tsaka kung nababagot ka na rito. Nilapitan niya ang kapatid at hinalikan ito sa noo. Don't worry, makakalabas ka rin after ng surgery mo. Makakahanap rin si kuya ng donor mo, okay? Ginulo niya ang buhok ng kapatid. Napabusangot ito. Candy is just 16. Nag-aaral na dapat ito ngayon kung hindi lang dahil sa sakit nito. Hindi na nito magawa pang makabawi sa mga subjects nito kaya tsak nababagsak ito. Kaya kailangan nitong umulit next year. Kailangan gumaling na ang kapatid niya. Tsak niyang gustong-gusto na rin itong makabalik agad sa pag-aaral. Kuya, thank you ha. Napalingon siya sa kapatid na magsalita ito. For what? At nagpatuloy na siya sa pag-aayos sa mga pagkain sa mini-ref na nasa private room ng kapatid niya. Personal niyang dinala iyon doon upang presko ang mga pagkain ng kapatid niya. For taking care of me. Anito, natawa naman siya. Ano bang sinasabi mo? Kapatid kita, kaya sino pa bang mag-aalaga sa'yo? Napayo ko si Candy. Kasi dapat nag-aasawa ka na ngayon eh. Pero heto't inaalagaan mo pa ako. Malaki na ako pero ako pa rin ang parati mong iniintindi. Stop it, Candy. Alam mo naman na wala pa sa isipan kong mag-asawa, diba? Dahil sa akin, kuya. I'm really sorry. Simula nung mawala mga parents natin, ikaw na lang parating sumasalo ng lahat ng problema. Hindi man lang ako makatulong sa'yo. Nagiging pabigat pa ako. Ani ni Candy at maiiyak na. Kaagad niya itong niyakap. Huwag kang mag-isip ng ganyan, tama na. Huwag mo isipin kasalanan mo, wala kang kasalanan. Nagkataon lang talaga ito. Inalo niya ang kapatid at nag-usap sila ng ilang oras hanggang sa pwede na siyang umuwi sa bago niyang tirahan. Habol-habol ang paghinga ni Mila na makarating sa loob ng bahay matapos silahin ng malaki niyang maleta. May halukip-kip siyang box ng picture frame sa bitbit niya pa mula sa kondo ng kaibigan niyang si Luzbeth. Ganon talaga siya kapag may sentimental value sa kanya ay binibit-bit niya talaga kung saan. Kaya nga kahit alam niyang pansamantala lang naman ang pagtira niya sa bahay na yon, ay dadalhin niya pa rin ang mga picture frames niya. May mga dala rin siyang libro. Mahilig din kasi talaga siyang magbasa-basa. Hindi siya pumapasok sa trabaho dahil maghahakot siya ng mga gamit niya. Si Luzbeth, siya nang bahala na magpaliwanag sa auntie nito. Grabe, nakakapagod talaga. Bulalas niya. Kaya lang natigilan siya nang mapansin na hindi pala kusang nagbukas lang ang pinto ng bahay, kundi may lalaki nagbukas para sa kanya. Nakatayo ito sa gilid ng pinto at nakakunotong noon itong pinagmasdan ng mga gamit na dala niya. Kaagad niyang naalalang hindi nga pala siya mag-isang titira sa bahay na yon. May asawa na nga pala siya. Naghakot lang ako ng mga gamit ko. Ani at ngumiti sa lalaki. Tiningnan na nila Luzbeth ang bahay kagabi. Ngunit ngayong umaga lang talaga siya opisyal na lilipat doon. Hindi niya inasahan na nauna na palang maglipat ang lalaki roon. Kulang na lang dalhin mong bahay niyo. Are you a turtle? Nito tapos ay nauna na itong umakyat. Natigilan siya sa sinabi nito at tinawag pa talaga siyang pagong. Mas nagtagis ang bagang niya nang mapagtantong iniwan talaga siya nito roon. Hindi man lang siya tinulungan ng lalaki. Namumroblema tuloy siyang tiningnan ng mga gamit niya. Napakarami pa man din noon. Kaya nga napilitan na lang siyang isa-isang iakyat ang lahat ng mga gamit niya imbes na umasa pa sa tulong ng isa. Halata naman kasing wala itong balak na tulungan siya. Hingal na hingal siya nang matapos siya sa pag-akyat ng mga gamit niya. Iyong dulong silid ang bukas. Tsak niyang iyon ang inaako pa ngayon noong lalaking yun. Mag-asawa sila. Pero sa papel lang yun. Kaya asa naman itong papayag siyang iisa lang sila ng silid. Ngumuso siya at bumaling sa pinto sa harapan niya. Kaya lang,
Nang pihitin niya iyon ay nagulat siya nang malaman na hindi naman pala mabuksan ang pinto. Kaya lumipat siya sa isa pang pinto, pero hindi pa rin iyon mabuksan. Bakit ayaw mabuksan? Bulalas niya. Iritado na siyang bumaling sa silid ng lalaki. Sa isip niya, talagang napaka-selfish nito at ang silid lang nito ang binuksan gayong alam naman nitong darating siya roon. Kaya nagtungo siya sa lalaki. Kukunin niya lang ang susi at siya na lang magbubukas. Kumatok siya sa pinto nito kahit bukas naman iyon. Nakita niyang uminom ito ng kape. Bumaling ito sa kanya at nakakunot na naman ang noo. Kung makatingin ito sa kanya, animoy kine-question nito ang existence niya. Hindi mo buksan ang mga pinto. Baka naman nasa iyong susi. Ako na magbubukas. Aniya habang nakangiti ng pilit. Kahit hindi maganda ang buwad dito sa kanya, kanina ay wala na siyang balak pang palakihin ng gulo. At makipagngitian siya dito kahit pa ang totoo ay naiinis din siya sa lalaki. Why are you asking me that? I don't have the key. Nito sa iritadong tono. Nagtagis ang bagang niya. Paano mo nabuksan tong kwartong to kung ganun? Tsaka, kailangan hiwalay tayo ng silid. Sa papel lang naman tayo mag-asawa. Alam kong pareho lang naman nating sinusunod ang utos nila. Kaya hindi natin kailangan magsama sa iisang silid. Natigilan ito sa sinabi niya. Halatang nagulat ito sa sinabi niya. Akala talaga nito, wala siyang alam. Alam kong hindi ikaw si Kenneth at hindi rin naman ako si Luzbeth. Tawagin mo na lang akong Mira. Kaibigan ako ni Luzbeth. Pakilala niya at nag-abot ng kamay sa lalaki. Kaya lang, hindi naman nag-abot ng kamay ang lalaki at tiningnan lang ang kamay niya na animoy nakakadiri iyon. Lapanguso siya at nagbawi na lang ng kamay kalaunan. Kalaunan ay kinuha ng lalaki ang cellphone nito at parang may tinawagan. Hello, Kenneth? What the heck is happening here? Bakit hindi mo buksan ang mga silid dito maliban sa master's bedroom? Ilang saglit ay iyon ang narinig niya rito. May kinausap ito sa labas. Calm down, David. Sa ngayon, hindi na muna natin pwedeng buksan ang iba pang silid. Not until makabisita riyan si Papa. Para mapatunayan natin sa kanila na okay kami ni Luzbeth. Na sinubukan naman namin na tratuhin ng maayos ang isa't isa. Sa ngayon ay ganun muna ang setup. Nalaman ko rin sa mataray na Luzbeth na yon na may iba pa siyang pinadala para magkunwaring siya. Hindi lang naman pala ako nag-iisa. Pareho kami. Nito sa kabilang linya. Narinig niya dahil naka-loudspeaker ang tawag nito. Tsaka naiinis siya sa tinawag nito sa kaibigan niya. Talagang tinawag nitong mataray ang kaibigan niya. Totoo naman palang pangit ang ugali ng Kenneth na yon. Parang itong kaibigan nito. Pareho lang ang dalawang ito. Tsaka kamusta ng pinadala ng Luzbeth na yon? Sexy ba? Maganda? Kinilabutan siya sa narinig niya sa Kenneth na to. Hindi lang bastos kundi maniac din. What? This is nonsense. Nito. Sige na, maganda ba siya? No, mukha siyang manang. Sagot nito nang walang pag-aalinlangan. Kumuyom ang kabaon niya sa narinig. Kaya lumabas na siya at bakas ang iritasyon sa mga mata nito nang tinignan si David na patuloy pa rin sa pakikipag-usap sa kaibigan nito. Bababa na lang siya habang hindi pa nauubos ang pasensya dahil hindi niya alam ang pwedeng gawin kapag nasagad ang pasensya niya. Ito pa man din ang unang araw nilang dalawa. Ayaw niyang umpisahan sa away ang first day nilang dalawa. Samantala, kinagabihan na napansin ni David ang mga gamit ng babae sa daanan. Iritadong nalampasan niya iyon at balak na puntahan ng babae sa baba para pagsabihan tungkol sa mga gamit nitong nakaharang sa daan. Kaya lang pagkarating niya sa sala ay naabutan niya itong nakatulog na sa sofa habang bukas ang TV doon. I can't believe this. Ani ni David at napapailing na lamang. Nagising si David sa lagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo ng silid. Nang balingan niya ang side table upang tingnan ng oras ay nagulat siya nang makitang may picture na roon. Talagang pinuno ng babaeng to ng pictures nito ang silid nila. Karamihan doon ng mga group pictures nito na hula niya ay pictures ng pamilya nito.
Nang balingan niya ang iba pang parte ng silid ay nakita niyang may iba pang family pictures doon. Balak niyo bang gawing family exhibit ang room namin? Aniya na hindi naman makapaniwala. Binalingan na ulit ang oras sa side table at nalaman na malapit na siyang malate. Fudge! Bulalas niya at kaagad na bumangon. Kaagad siyang nagtungo sa pinto ng banyo. Kaagad niyang kinatok ayon. Hey you there! Faster! Malilate na ako! Aniya sabay katok. Walang ibang banyo na available sa bahay na yon dahil lahat ng silid sa bahay ay nakalock. Ang silid na iyon lang ang may available na banyo. Sino ba naman kasi ang mag-aakalang mauunahan siya ng babaeng to? Kung bakit ba naman kasi na late siya ng gising ngayon? I said faster! Ulit niya. Ngunit imbes na magmadali, ay narinig niya pong kumakantang babae sa loob ng banyo. Na animoy wala naman talagang pakialam kung may naghihintay man o wala. May importante siyang meeting na dadaluhan. Hindi siya dapat malate ngayon kundi katapusan niya na. Aniya tapos ay kuyumang kamao na umalis na lang sa harapan ng pinto ng banyo. Nagmamadali siya nagtungo sa garden sa labas. May pool, ngunit wala namang tubig. Para na siyang mahihibang kakaisip kung saan maliligo gayong gahol na siya ng oras. Hanggang sa nakakita siya ng hose sa labas kaya iritadong kumuha na lang siya ng sabon sa loob. What the heck are you doing, David? Aniya sa sarili. Samantala, pakanta-kanta pa na lumabas si Mira mula sa banyo. Balak niyang gumawa ng fresh orange juice ngayon. Ang totoo niyan, affected pa rin siya sa sinabi ni David. Hindi siya manaw. May pagpapahalaga lang talaga siya sa pagkababae niya. Nasa kusina na siya nang mapansin niyang parang may tao sa may pool, kaya kaagad siyang sumilip. Hindi niya naman sure kung sinong nandun. Wala na si David sa higaan kanina nang makalabas siya. Inasahan niyang umalis na ang lalaki dahil 8:30 na ng umaga. Siya lang naman kasi itong hindi muna papasok ngayon dahil may 3 araw pa siyang hininging palugit para makapaglipat siya. Patakbo siyang nagtungo sa glass wall at namilog ang mga mata niya nang makita kung sino ang nandoon. Isang nakahubad at nakaboxers lang na si David ang nakita niya roon. Naliligo ito gamit ang hose sa may pool. Napalunok siya nang makitang bumaba ang kamay nitong may sabon sa bato-bato nitong tiyan. 8-pack abs. Parang mapapamura siya sa gulat. Hindi niya inaasahang ganong kaganda ang katawan ni David. Ilang saglit nang biglang lumingon si David sa gawin niya. Siguro ay napansin nitong parang may nakatingin. Mabuti na lang at kaagad siyang nakapagtago. Parang gusto niya nang batukan ang sarili dahil sa kahibangang nagawa. Nagtungo na lamang siya sa kusina upang asikasuhin na ang juice niya. Kesa naman ibang juice ang atupagin niya. Akmang iinom na siya ng juice niya at siya namang pagpasok ni David sa may sala. Muntik niya nang maibuga ang juice na iniinom niya. Nagtamang mga mata nila ng lalaki. Kaagad siyang umisi rito. Siyempre, kailangan niyang maging mabait dito. Ayaw niya namang magkaproblema silang dalawa. Morning, aniya pa. Kaya lang biglang nilampasan lang siya ni David. Na hindi man lang ito nag-ha o hello. Talagang inislab lang siya. Hindi niya alam kung gaano talagang kalaki ang problema nito sa kanya para deadmahin siya ng ganoon. Nanggagalaiti si David na makarating sa opisina at pumasok ang kanyang sekretarya at saka ipaalam sa kanilang nakaalis na mga investors na dapat nilang kasama sa meeting ngayong umaga. At sinabi niya po na disappointed daw po siya. Galit na galit nga po siya kanina bago umalis eh. Sikat po siya at malawak ang impluwensya niya. Tsak po kung maraming aatras sa investors kapag siya nang nagsalita ng masama tungkol sa atin, sir. Ano na po ang gagawin natin ngayon? Nag-aalala na sambit ng sekretarya niyang lalaki. That investor is a big catch. Pero dahil na late siya, ay para lang itong bola na bigla na lang naglaho sa ere. Ang problema ay marami itong kakilala at kaibigang may malalaking pangalan sa bansa. Oras na ginalot mo ito, ay wala ka ng pag-asang mapaamo pa ito. Kumuyom ang kamao niya nang maalala ang babaeng nasa bahay. Ang Mira na yon. Kaya sa galit niya ay bigla niyang tinawagan si Kenneth. Maingay ang background ng lalaki nang sagutin nito ang tawag.
Ang alam niya ay nagbabakasyon na naman sa isang beach ang lalaki. Sobrang galing talaga. Dahil habang nagpapakasaya ito, ay heto naman siya at pinapasa ng lahat ng problema sa kumpanya. Yeah, dude. Call us Beth now. Ani sa pinsan. Bakas ang iritasyon sa kanyang boses. Oh, bakit? Dahil na naman ba yan sa mga kwarto ninyo? Dude, hindi na kayo mga bata. You can fuck whatever. Damn it, Kenneth. Call us Beth this instant. Kung ayaw mo sabihin ko sa papa mo kung nasan ka ngayon at kung sino nagpapatakbo ngayon sa kumpanya niyo. Putol niya sa mga sasabihin pa sana ng pinsan. Napansin niya na tigilan nito matapos nga itong bulyuan. Kaya niya itong gawin sa galit niya. Kaya niyang pagalingin ang kapatid gamit ang naipon niyang pera. Di na baling maghirap siya pagkatapos. Sa galit na nararamdaman niya sa mga oras na yon, wala siyang pakialam. Okay, relax. Ano sasabihin ko kapag nakausap ko na siya? Nagtagis ang bagang niya bago nagsalita. Sabihin mo simula sa Lunes sa akin na magtatrabaho si Mira. Siya ang gagawin kong sekretarya. Sa ayaw niya man o sa gusto. Wow, what happened, huh? May problema ba? Basta, sabihin mo sa kanya yan. Kundi pareho kayong malalagot na dalawa. Iyon lang at kaagad niyang binaba ang tawag. Isang napakasamang balita ang bumuhad kay Mira sa Lunes. Hindi niya inaasahang pumayag talaga si Mira na kay David na siya magtrabaho. Ang dahilan ng babae ay kumuha raw ng bagong tauhan ng auntie nito na siyang kasalukuyang may hawak ng kumpanya. Don't worry, after 1 year pwede ka namang bumalik sa akin. Sa ngayon, kailangan mo munang pagkatiwalaan ang mga desisyon ko. Sekretarya ka pa rin naman doon kahit pa sa kabilang kumpanya ka na magtatrabaho. Nito pa nang tawagan niya ito. Bigla-bigla kasi ang desisyon nito na hindi niya alam kung anong dahilan. Gusto nitong magtiwala lang siya rito. Alam niya naman na hindi siya ipapahamak ng kaibigan. Kaya lang, kahit may tiwala siya kay Lizbeth, ay kakaiba pa rin ang pakiramdam niya sa bagay na ito. Lalo na nung malaman niyang magiging sekretary siya ni David. May tiwala siya sa kaibigan. Pero sa lalaking yon, wala. Di na bale. 1 taon lang naman. After 1 year ay anal na sila ng lalaki. Tapos, babalik na sa normal ang lahat. Ngayon lang naman siya magtitiis. Kaya laylay ang balikat na nagtungo na lang siya sa building ng bagong pagtatrabahuan. Ikaw si Mira Angeles? Ani sa kanya ng babae sa front desk. Opo. Ako po ang bagong secretary ni David Huerta. Aniya. Kilala mo si Sir David? Natigilan ng babae. Ni hindi rin ito inasahan na babanggitin niya ang pangalang iyon. Oo. Bakit? Medyo alanganin ng ngiti ng babae bago nagsalita. Kung ikaw ang bagong sekretarya niya, mas mabuting huwag mo nang banggitin ang pangalan niya. Lalo na kapag nasa loob ka ng building. Pinagbabawal yun ni Sir Kenneth. Kapag may nagtanong kung sino ang CEO ng kumpanya, dapat sabihin mo si Sir Kenneth. Huh? Bakit naman? Nakakapagtaka. Si David naman ang nagpapatakbo ng kumpanya. Kaya bakit hindi pwedeng banggitin? Oh, naku naman, Christine! Chismosa ka talaga. Saway ng kasama ng babaeng nagngangalang Christine. Binalingan siya ng isang babae. Sa top floor ka na lang dumiretso. Kung ikaw ang sekretary ng CEO, paniguradong kanina ka pa hinihintay ni Sir sa opisina niya. Tumango-tango siya at nagpasalamat na lamang sa mga ito. Dumiretso na siya sa elevator at diretso siya sa top floor. Isang buong floor ay executive office. Hindi niya inaasahang sobrang laki ng office si David. At least you came. Akala ko puputi na ang mata ko kakahintay sa'yo. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. Nakita niya si David. May bitbit na coffee at palapit sa malaking office table nito. Dumaan muna ako sa dating pinagtatrabahuhan ko kaya natagalan ako. Paliwanag niya. Ayaw niya naman na may misinterpret siya nito. Dahil balak na mag-retire na dating sekretary ko, kaya kinuha kita. I hope magawa mo ng maayos ang trabaho mo. Kaibigan mo ang amo mo sa dati mong pinasukan kaya
Naiintindihan ko kung sanay kang nakakatanggap ng special treatment doon. Pero dito, hindi uso iyon. Pantay-pantay ang mga empleyado ko rito. Nito sa seryosong boses. Kumunot ang noon niya sa salitang special treatment. Kailan naman siya nakatanggap ng special treatment doon? Kumuyom ang kamao niya. Malinis po ako magtrabaho. At hindi po ako tumagal sa pinagtatrabahoan ko noon dahil lang nakatanggap ako ng special treatment. At kaibigan ko ang may-ari. Asahan niyo po ang pagbubutihan ko upang hindi niyo ako ma-misjudge. Kahit gusto niyo itong insultuhin ay hindi niyo magawa. Umangat ang kilay ng lalaki at mukhang napansin din ito ang iritasyon sa mga mata niya. Kung ganun, magsimula ka na. Pag-aralan mo lahat ng nasa table mo ngayon at i-review mo lahat ng mga schedules na nasa table mo. Ikaw na dapat ang gumagawa niyan pero dahil late ka sa unang araw ng trabaho mo, napilitan akong magtawag ng ibang empleyado para gawin ang trabaho mo. Nito at nagbitiw ng sarkastikong ngiti. Nagtagis ang bagang niya bago nagsalita. Sorry po, hindi na po mauulit. Tapos ay tanalikuran na siya ni David, kaya kaagad siya nagtungo sa table niya upang gawin ang mga pinapagawa nito. May mga trabahong hindi dapat pinapagawa sa isang secretary, pero idinadagdag ni David sa gawain niya. Ayos lang yan, Mira. Isang taon lang naman. Pagkatapos ito, babalik na rin ang lahat sa dati. Hindi mo na makikita ang demonyong yan, okay? Bubulong-bulong niya sa sarili. Inabot tuloy siya ng 10 p.m. Mga bandang 10:30 na siya nakauwi. Nang makalabas na siya sa building ay nakita niya si David na pasakay pa lang ng kotse nito. Natuwa siya. Ibig sabihin, may masasabayan na siya sa pag-uwi ngayon. Nakita siya ng lalaki. Nananatiling seryoso ang mga mata nitong pumasok sa kotse nito. Pasabay, bulalas niya. Kaya lang, mukhang nagbibingi-bingihan si David. Nakita naman siya nito. Tsaka alam naman itong pauwi na rin siya. Tapos talagang hindi man lang siya hinintay o niyaya man lang na sumabay rito. Iniwan talaga siya. Nagbitiw na lamang siya ng pilit ng ngiti at nagsimula na lamang na maglakad. Sumakay ka na lang ng jeep, Mira. Makakauwi ka rin. Ayos lang yan. Kasama mo naman si God. Ligtas ka makakauwi. Huwag kang mag-aalala. Aniya sa sarili habang naglalakad sa daan. Kahit ang totoo ay natatakot na siya. Lalo pat talamak ang patayan at kung ano-anong kabulustugan sa panahon ngayon. Ilang saglit pa bago siya nakasakay ng jeep. Nagpapasalamat siya at kahit nakakaantok na ay nakarating ba rin siya sa bahay. Mabuti na lang at may susi siya sa gate kaya nakapasok siya. Ngunit hindi sa master's bedroom. Dahil pagkarating niya ay nakalock na ang silid nilang dalawa ni David. Kaya wala siyang ibang choice kundi ang matulog na lang sa sala. Dahil sa pagod ay nakatulog kaagad siya. Samantala, hindi naman makatulog si David. Parating pumapasok sa isipan niya ang itsura ni Mira. Halatang umasang babaeng isasabay niya ito pero mas pinili niyang umalis at iwan nito roon na mag-isa. Kapag may nangyari sa babaeng yon, ay tsak sa kanya mapupunta ang sisi ng lahat. At isa pa, ay may kaunting pag-aalala na nararamdaman siya sa sulok ng puso niya. Kaya iritadong bumangon na lang siya nang mapagtantong hindi na talaga siya patutulugin ng konsensya niya. Bumaba siya at tigilan na makitang nasa sala na pala si Mira. Nakatulog na roon at mukhang kararating lang nito dahil naka-office uniform pa. What the heck, David? Bulalas niya sa sarili. Bumalik siya sa taas. Hindi naman makalimutan ni Mira kung paano siyang iwan ni David nung gabing yon. Maglalakad siya hanggang sa labas ng subdivision kung mauna siya ngayon. Kaya pinili niyang pumasok na sa kotse ni David. Ngunit nang makita siya ng lalaki, ay iritasyon ng kaagad niyang nakita sa pagmumukha nito. Huwag ka mag-alala, magbabayad ako. Mamamasahe ako sa'yo. Papunta ka rin naman ng trabaho. Inilusot niya ang ulo sa bintana upang sabihin lang yon. May dadaanan ako at matatagalan ako kaya bumaba ka na kung ayaw mong malate. Nito habang tamad na ikinabit ang seatbelt. Ngumuso siya.
Ikaw ang amo ko at sekretary mo ko. Kaya ayos lang na sabay tayong mali. May mga nakaschedule kang meeting at maayos ko na yung na-set up. Wala na ako ibang gagawin. Ikaw ang dapat magmadali. Sinamaan siya nito ng tingin at gumisi lang siya rito. Hindi niya alam kung sino ang pupuntahan ng lalaki at mukhang mas importante pa iyon kaysa sa trabaho nito. Hanggang sa natagpuan niya na lang ang sarili sa ospital. Bakit tayo nandito? Sino na aksidente? May kakilala ka ng ospital? Sunod-sunod ang pag-usisa niya. Pero kahit marami siyang tanong, wala namang sagot si David sa mga tanong niya. Kaya sumunod na lang siya sa lalaki. Hanggang sa makapasok sila sa isang private room. Isang babaeng kahawig ni David ang pumungad sa kanya. Nasa hospital bed at namumutla. Mukhang matagal na itong nakakonfine sa hospital na yon. Kuya, sino tong kasama mo? Nakangiti ang magandang babae. Kung masungit si David, mukhang masayahin naman itong kapatid nito. She's a friend. Sumabay siya sa akin dahil iisa lang pupuntahan namin. Paliwanag ni David. Nagulat siya ng balingan ng lalaki. Ang sungit-sungit nga nito sa kanya. Tapos biglang kaibigan ang pakilala nito sa kanya sa kapatid nito. Nakakagulat talaga. I have to talk to the doctor about your meds, Candy. Maiwan ko muna kayo rito. Paalam ni David sa dalawa. Ngumiti naman si Mira kay Candy nang makaalis ang lalaki. Hello, I'm Mira. Candy palang pangalan mo. Okay ka lang ba? Wala namang masakit sa'yo? Usisa ng babae. Ngumiti naman si Candy. Ayos lang ako. Nandito lang ako sa hospital dahil sa sakit ko. At naghihintay na rin ng donor sa bone marrow. Pero overall, wala naman akong nararamdamang sakit. Napabuntong hininga siya. Ang bata-bata pa nito para magkaroon ng ganoong sakit. Ilang taon na pala kayo magkaibigan ni Kuya? Nakakapanibago lang kasi nagdala ng babae si Kuya rito. Ang alam ko, hindi naman nakikipaglapit si Kuya sa mga babae dahil wala siyang panahon mag-entertain sa mga yun. Nagulat lang ako dahil ikaw ang pinakaunang babaeng pinakilala niya sa akin. Maging siya, nagulat sa nalaman. Hindi niya inaasahang siya palang pinakilala ni David dito. Tsaka, paano niya sasabihin dito na ngayon lang silang naging magkaibigan ng kuya nito? Na naging magkaibigan lang sila dahil sa sinabi nitong magkaibigan sila. 1 year? Mga ganun pa lang yata katagal. Hindi siya sure sa sinabi niya. Tumangu-tangu si Candy. Kahit minsan ba hindi nanligaw si Kuya sa'yo? Muntik na siyang maubo sa sarili niyang laway nang bigla na lang nitong tinanong iyon. Napaka-random naman ang mga tanungan nito. Hindi man lang siya nakapaghanda mentally. Hindi naman. Bakit naman siya maliligaw? Magkaibigan lang naman kami. Nagbitiw siya ng pilit na tawa. Kahit magkaibigan lang kayo, darating naman ang panahon madedevelop ang feelings niyo sa isa't isa. Napakamot siya tumawa. Parang gusto niyang tanungin ito kung bakit mas marami pa itong alam kaysa sa kanya. Itong friendship nga nila ni David biglaan lang din ito. Tapos, bigla nitong itatanong tungkol sa feelings nila sa isa't isa. Mukhang mabait ka naman tsaka maganda. Tapos single naman ang kuya ko. Ikaw, single ka ba? Nito. Pakiramdam niya ay namula siya na parang kamatis dahil sa mga pinagsasasabi nitong batang ito. Single ako dahil may mga pinapriority ako importanteng bagay. Saka na yung mga relasyon-relasyon na yun. Niya at gumiti. Para ka talagang si Kuya. No wonder nagkakasundo talaga kayo. Siya kasi, simula nang mawala ang parents namin, siya nang kumikilos para sa aming dalawa. Kaya siguro hanggang ngayon, single pa rin siya at wala pang asawa. Pakiramdam ko nga, ako rin ang isa sa dahilan kaya hindi siya makapag-asawa. Kaya nga wish ko sana, makapag-asawa na siya. Natawa si Candy. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout kay Norma Araniego from Jeddah, Saudi Arabia at Perlita Comiso from Italy. Maraming salamat sa pakikinig! Ilang saglit lang ay nakabalik na si David. Kaya lang, naabutan ni David na nagtatawanan ng dalawa na makarating siya sa silid ng kapatid. Kumunot ang noon niya nang makita iyon. Sa ganong kaiksing oras ay kaagad na palapit ang loob ng kapatid niya sa babaeng ito. Niya sa isipan. Andito na ako. Imporma niya sa dalawa dahil mukhang napapasarap ang usapan ng dalawa at hindi nito napapansin ang presensya niya. Kuya! Ani Candy na agad naman nagliwanag ang mga mata nang makita siya. I've got your meds and vitamins. Huwag mo kakalimutan inumin ng mga to ha. Inilapag niya ang mga gamot sa side table. Opo kuya. Tumango siya sa kapatid at bumaling siya kay Mira na animoy wala pa ring balak na umalis doon at mukhang mas pipiliin pang makipagdaldalan sa kapatid niya. Mira, let's go. Malilate na tayo. Namilog ang mga mata ng babae at kaagad na tumayo. Oo, sige. Candy, aalis na kami ha. Ingat ka. Sige ate, ingat din kayo ni kuya. Ani ng kapatid niya. Kumunot ang noon niya. Mukhang nagkakamabutihan na nga talaga ang dalawa. Binuksan niya ang pinto para sa babae. Napansin niyang natigilan si Mira. Doon niya lang din napagtantong ginawa niya na nga iyon para sa babae. Hindi niya rin alam kung anong pumasok sa isipan niya at bigla siyang naging gentleman sa isang to. Salamat, ani Mira at bigla na lang umiti sa kanya. Natigilan siya saglit. Alam niyang maganda na ito kahit nung unang kita niya pa lang dito sa kasal nila. Pero mas lalo pa itong gumaganda kapag nakangiti. Kalaunan ay natauhan siya at nagtagis ang bagang. Ano bang iniisip niya? Nang makapasok siya sa driver's seat ay binalingan niya si Mira sa inosenteng nakatingin sa unahan ng kotse. Ano pong mga sinabi mo sa kapatid ko? Hindi mo naman siguro sinabing kasal tayo at... Hindi no, syempre. Tsaka, hindi ni Mira natapos ang sasabihin. Nagtaka siya nang makitang parang may malalim itong iniisip. Hindi inaasahan ni David na isang umaga ay bigla niya makikita ulit si Mira sa ospital. Hindi ito nagsabing dadalaw ito sa kapatid niya. Talaga? Nakakatawa naman pala yun. Malakas ang boses ng kapatid niya na sinabayan pa ng tawa. Alam niya ng friendly at hindi namimili ng kaikibiganin itong kapatid niya. Kaya lang, hindi siya sure kung ano ang rason ni Mira at bakit ito andito ngayon at dumadalaw sa kapatid niya. Pinagdududahan niya ang babae, lalo pat nitong mga nagdaang araw ay hindi naman siya naging mabait sa babae. Binigyan niya ito ng napakaraming trabaho sa unang araw pa lang nito. Kuya! Natigilan siya sa iniisip nang marinig ang boses ng kapatid. Napansin na pala siya nito. Kuya, dumalaw si Ate Mira. Naunahan ka niya rito. Sabay ba kayong papasok ngayon? Ani ng kapatid niya. Binalingan niya si Mira na kaagad na umiling. Mauuna na ako, hindi na ako sasabay sa kanya. Kumunot ang noon niya nang mapansin na parang may kung ano sa mga kinikilos ni Mira. Ni hindi na siya nito matingnan sa tuwing titingnan niya ito. Mas lalo tuloy siyang nagduda sa mga kinikilos nito. Sinundan niya ng tingin si Mira nang palabas na ito ng silid at nang mawala na sa pinto ang babae ay saka naman siya bumaling sa kapatid. Anong pinag-usapan niyo? Kunot noong tanong niya sa kapatid. Ngumisi ito. Wala naman, girl talk lang. Di mo na kailangang alamin yun, kuya. Tsaka, napakabait ni Ate Mira, no? Kaya naman pala naging magkaibigan kayo. Sinundot pa siya ng kapatid niya sa tagiliran. Kumunot ang noon niya. Kalaunan ay seryoso siyang bumaling sa kapatid niya. Hindi porket mabait sa'yo, ipagkakatiwalaan mo na kaagad. Kakakilala mo lang doon sa tao eh. Napansin niyang parang nalito ang kapatid niya. Pero di ba sabi mo kaibigan mo siya? Ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan si Ate Mira?
Kahit kaibigan mo siya, wala kang tiwala sa kanya? Natigilan siya na mapagtanto ang sinabi ng kapatid. Napaka matuloy siya sa batok at kaagad naghanap ng isasagot. Nakalimutan niya nga pala ang tungkol doon. Siya pa man din ang nagsabing kaibigan niya si Mira. Hindi naman sa ganon. Ang sinasabi ko lang, huwag ka kaagad magtiwala sa mga bago mo pa lang na nakakilala at hindi mo pa lubos na kilala. Pagdadahilan niya. Pero kilala mo naman si Ate Mira, 'di ba? Magkaibigan kayo kaya mapagkakatiwalaan siya. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Parang nagsisituloy siyang pinakilala niya bilang kaibigan ng babae. Pero kuya, 'di ba single si Ate Mira? Bigla na lang na itanong nito. Nagtaka siya. Ha? Oo. Ano naman? Ngumisi ang kapatid niya. Hindi ka ba nagagandahan sa kanya? Kasi para sa akin, parang ang cute niya kasi. Kaagad na nakaramdam siya ng pag-init ng mukha nang maalalang minsan niya na rin napagmasdan ng babae. At tama ang kapatid niya. Maganda nga si Mira. Aminado siya roon. Normal lang, wala namang espesyal sa itsura niya. Pero syempre, hindi niya aaminin ang mga nasa isipan niya. Hindi niya alam kung bakit pero ayaw niyang purihin ang babae at ayaw niyang maisipin ng iba tungkol sa feelings niya kay Mira. Nagtagis ang bagang niya nang maalalang tungkol sa feelings na yan. Ano bang iniisip niya? Wala naman talaga siyang feelings kay Mira. As in, wala. Bulalas niya sa isipan niya. Pakiramdam niya ay hindi niya na alam kung bakit kailangan niya pang makipagtalo sa sarili para lamang sa mga walang kwentang bagay. Kinamusta niya na lang ang nararamdaman ng kapatid niya at ibinili ito ng mga pagkain gusto niya nito bago ito iniwan doon para mapasok na sa trabaho. Dahil kailangan niyang bisitahin muna sa umaga ang kapatid niya, ay kailangan niyang mas agahan ang gising niya sa umaga. Samantalang, hindi niya naman inaasahang mas maaga naman si Mira sa kanya sa ospital. Nang maalala ang sinabi ni Candy ay naalala niya naman ang sinabi nito tungkol kay Mira. Nagtagis ang bagang niya. Bakit ba kailangan niyang isipin yon? Sa kabilang banda, minsan napapatigil si Mira sa ginagawa tuwing maaalala ang mukha ni David sa ospital kanina. Simula noong ireto siya ni Candy sa kuya na to, ay hindi niya na magawang tingnan ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit pero parang nagiinit ang mukha niya at kabado siya tuwing nagsasalubong ang kanilang mga mata. Kakaiba iyon at hindi niya yung gusto. Bumuntong hininga siya at tinapos na ang ginagawa. Sinagot niya ang calls at inayos ang mga schedule ni David para bukas. Mula sa table niya ay matatanaw niya si David dahil sa glass wall. Kailangan niyang umayos at sisikapin niyang hindi na maging awkward kay David. Kasi in the first place, bakit niya ba kasi kailangang i-entertain ang mga ganong walang kwentang bagay? Nandun siya para magtrabaho kaya kailangan niyang seryosohin. May mga pinasang mga papel ang mga nasa baba at kailangan niya yung ibigay kay David. Kaya kabadong tumayo siya upang pumasok na sa opisina ng lalaki. Heto na po mga papel na pinasa ng mga nasa baba. Ilalagay ko lang po dito sa mesa ninyo. Ani niya na makapasok. Inilapag niya ang mga papel sa gilid ng table nito at handa na sanang umalis nang bigla na lang nagsalita si David. Hindi mo na kailangang bisitahin ang kapatid ko. Natigilan siya. Kunot ang noong binalingan niya ang lalaki. Ha? At seryosong tinignan siya ni David. Nakakatunaw ang tingin nito na hindi niya matagalan. In the first place, why do you have to check her and visit her? Napalunok siya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Bakit nga ba? O dahil baka nakikita niya ang kapatid niya kay Candy? Graduate na ng college at may kanya-kanyang trabaho ang mga kapatid niya. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang inaasahan ng mga kapatid niya. Hindi niya magawang pabayaan ang mga ito kahit malalaki na. Naaalala niya kay Candy ang bunso nilang babae. Kaya't hindi niya sinasadya na napalapit na ang loob niya kay Candy. Natulala na lamang siya ng mapagtantong. Hindi niya masabi kay David ang mga nasa isipan niya.
Dahil alam niyang kahit ganoon ay hindi maintindihan ni David ang bagay na iyon. Okay, pasensya na. Aniya at kaagad nang lumabas. Nang nasa table na siya ay kaagad niyang naalala ang mga sinabi ni Candy sa kanya. Hanggang naghihintay ako sa taong may magandang loob para mag-donate ng bone marrow sa akin. In that way, magiging maayos na ako ulit at makakabalik na ako sa pag-aaral ko. Mapait na ngiting binitiwan ni Candy. Kahit hindi sabihin ni Candy, ay nararamdaman niyang nalulungkot ito sa naging sitwasyon nito. Sinisisi nito ang sarili kung bakit hindi maasikaso ni David ang sarili nitong buhay. Ayaw niyang isipin ito ni Candy. Ayaw niyang panghinaan ito ng loob. Magiging maayos din ang lahat, huwag ka mag-alala. Sigurado ako, parating na ang taong magiging donor mo. Makakapag-aral ka na rin balang araw. Siguradong sigurado yon. Aniya pa rito habang hawak-hawak ang kamay nito. Sana nga ate. At saka ngumiti ito. Kabado si David habang nakatingin sa labas ng glass window ng pinto ng operating room. Lahat ng mga nurse na pumasok sa loob ay nagsisimula ng maghanda para sa surgery. Nandoon na rin ang doktor na siya magsasagawa ng surgery. Walang malay ang kapatid niya matapos na umepekto ang general anesthesia nito. Tsak niyang maya-maya lang ay isasagawa ng surgery. Sadyang iniwan niya ang trabaho upang daluhan ito. Wala nang mas importante pa sa kanya, kundi ang masigurong ligtas ang kanyang kapatid. After 1 month, sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay nilang magkakapatid. Nagkaroon na nga ng donor sa bone marrow ang kanyang kapatid. Babalik na sa normal ang lahat at magiging maayos na ang kapatid niya. Makakabalik na ito sa pag-aaral katulad ng gusto nito kaya masayang masaya siya para rito. After ng ilang oras ng operasyon ay lumabas na ang doktor dala ang magandang balita. It's a successful operation. Obserbahan muna natin siya within 2 weeks at kung wala namang complication, pwede na siyang ma-discharge. Napangiti siya nang marinig iyon. Animoy na bunutan siya ng tinik sa lalamunan. Sa wakas ay ligtas na ang kapatid niya. Buhay na buhay ang aura ng kapatid niya nang magising matapos ang operasyon. Lalo na ngayong nalaman nitong babalik na sa normal ang lahat after a week of observation. Nagbalik na nga ang lahat sa normal para sa kapatid niya. Ngunit, may kakaibang bagay naman na nagbago nitong mga nagdaang araw. Halos 1 buwan na rin hindi umuuwi si Mira sa bahay. Matapos nung huling makausap nito at sinabihan niya tungkol ito sa kapatid niya. Pumapasok pa rin naman ito as sekretary niya, ngunit hindi niya na ito nakikita sa bahay. At isa pang bagay na napansin niya, tahimik si Mira at kahit pakikipag-usap sa ibang empleyado ay hindi nito magawa. Kaya nga isang gabi nang pauwi na ay sinadya niyang hindi bigyan ng maraming gawain ng babae upang makauwi ito ng maaga. Ang balak niya ay alamin kung saan ito umuwi ngayon. Kaya nang mapansin niyang pauwi na ito, ay kaagad siyang naghanda upang masundan kaagad ang babae. Tahimik at tila may lungkot sa mga mata nito nang umalis. Tila kay laki talaga ng pinagbago ni Mira. Sumakay ito ng kotse nang makitang nagsimula na itong maglakad at halatang patungo na sa paradahan ng jeep. What the heck am I doing? Really? Aniya habang nakatingin kay Mira sa unahan. Nakita niyang sumakay na nga ito ng jeep at nagsimula na rin siyang buntutan ng jeep na kinalululanan ni Mira. Kung ano man ang dahilan at bakit niya ito sinusundan ngayon, ay hindi niya rin alam. Parang feeling niya lang, sundan ng babae ngayon tsaka bigla rin siyang na-curious kung ano nga bang ginagawa nito lately. Of course, dahil sumusunod ako sa rules at nagstay ako sa bahay kahit gusto ko nang bumalik sa kondo ko. Samantalang, siya itong hindi man lang umuwi sa bahay ng 1 buwan. That is so unfair. Pagkumbinsi niya sa sarili. Hindi niya naman kailangang mag-explain sa sarili niya. Pakiramdam niya, para na siyang nababaliw. Hanggang sa nakita niya itong bumaba sa isang stall ng lechon sa palengke. Nagturo ito ng lechong manok at ang napadaan din sa may prutasan ay bumili rin ito ng orange at peras. Habang pumipili ng mga prutas ay napansin niyang nakangiti si Mira. Sa kanya lang ito nakita ang ganong kasaya.
Samantala, sa opisina ay hindi niya naman makita ang ganong klaseng ngiti ni Mira. Nang sumakay na naman ito ng tricycle, ay kaagad niyang pinaandar ang kotse niya. Hanggang sa dinala siya nito sa isang tahimik na eskinita. Uminto doon ang tricycle na sinakyan ng babae. Nakita niyang bumaba roon si Mira. Kumunot ang noon niya nang mapagtantong hindi naman iyon ang lokasyon ng condo building kung saan tumutuloy si Mira noon. Hanggang sa natigilan siya nang makita ang isang lalaking bigla na lang sumulubong sa yakap kay Mira pagkababa nito ng tricycle. Animo, may kung anong bagay na bumundol sa dibdib niya matapos ang pagkitang iyon. Sino ang lalaki? Bakit ito yumakap kaagad kay Mira? Tsaka, ang mas nakakagulat ay masayang gumanti ng yakap si Mira sa lalaki. A boyfriend? Live-in partner? Nagtagis ang bagang niya habang sinasabi iyon sa kawalan. Kaya ba hindi na ito umuuwi dahil may ibang lalaki nang inuuwian? May iritasyong kinabing niyang manibela upang umalis roon. Samantala ay masaya namang tinapik ni Mira ang balikat ni Ken. Mas tumangkad na sa kanyang lalaki samantalang dati-rati sobrang liit pa nito. Ang naaalala niya ay parati niya itong napipingot dahil masyado itong pasaway. Nakarating ka na, ate. Akala ko talaga kailangan pa kitang sunduin eh. Buti maaga ka nakauwi ngayon. Ani ng kapatid. Tatlo silang magkakapatid. Siya ang panganay habang pangalawa si Ken at pangatlo naman ang bunso nilang si Yani. Kakarating mo lang? Aniya dahil suot pa nito ang uniform nito sa isang restaurant. Oo, ngayon lang din. Anito. Nagtatrabaho kasi sa isang restaurant ng kapatid niya bilang cook. Mabilis ito nakapasok doon dahil may backer. Fresh graduate ito as a culinary at nagpapasalamat siyang sinwerte ito sa landas na tinahak nito. Masayang sinalubong siya ng mama niya. Nagdala ng pagkain ng kapatid niya para maging hapunan nila. Simula nang umuwi na siya sa bahay ay dumadami na naman ang pagkain nila sa hapag. Isang buwan na rin siya umuwi at nagsistay sa pamamahay ng mama niya. Hindi na siya nauwi sa tinitirahan nila ni David. Kaya nga kinabukasan ay nagdesisyon na siyang bumalik na muna sa bahay. Matagal-tagal na rin kasi nung huling apak niya roon. Binuksan niyang pinto ng bahay. Ngunit isang nakabusangot na David ang bumungad sa kanya. Naguguluhan siya sa reaksyon ng lalaki. Buti naman naisipan mo pang umuwi. Akala ko nakalimutan mo ng maresponsibilidad ka rito. Nito sa iritadong tono. Bago pa siya nakapagsalita ay tinalukuran na siya ni David. Bakit naman bigla na lang itong naggaganoon? Wala naman siyang ginawang masama. Tsaka nagpaalam naman siya kay Lizbeth na uuwi muna siya sa kanila ng 1 buwan. Nagulat si Mira nang maabutan niya ang 2 dangkal ng mga folders sa desk niya. Ayos lang sana kung isang grupo lang ng mga folders yun. Ang malala ay 5 grupo ng folders ang nasa harapan niya. May post-it note pa na kasama ang mga folders sa mesa niya. Review these papers. You have to finish this ASAP. Namilog ang mga mata niya nang mabasa iyon. Ni hindi niya nga alam kung kailan matatapos yon. Sa dami nun, baka abutin siya ng 2 linggo kapag hindi siya nag-overtime. Idagdag mo pa na may iba pa siyang dapat i-priority maliban sa mga folder na yon. Kailangan tumanggap ng tawag at mag-set ng appointments. Maliban doon, may mga kailangan pa siyang i-report at may mga inquiries pa ang mga empleyado na kailangan niyang ipaabot kay David. Napakarami niyang trabaho. Halos hindi niya na alam kung ano ang dapat niyang unahin. Seryoso? Bulalas niya na makitang 2 p.m. na at hindi mo lang pala siya nakapananghalian. Kaya naman pala kumakalam ng sikmura niya. Tumayo siya at napangiwi nang sumakit ang likod niya. 1 buwan na rin naman ang lumipas nang sumailalim siya sa isang surgery bilang bone marrow donor ni Candy. Yes, she is the donor. Masaya siya nang malamang malaki na itulong niya kay Candy at ngayon makakabalik na ito sa pag-aaral. Kaya nga pinili niyang umalis na muna sa tinitirhan nila ni David. Ayaw niyang malaman nitong siya ang donor ni Candy. Baka aksidente nitong madiskubre kapag magkasama sila.
Ayaw niyang isipin itong nakikialam siya sa problema nito at ni Candy. Ang totoo ay ginawa niya lang naman iyon dahil gusto niya makabalik na sa pag-aaral si Candy. Noong malaman niyang pwede siyang maging donor, ay hindi na siya nagdalawang isip at nagboluntaryo. Bumuntong hininga siya nang makitang malakas ang ulan sa labas nang makababa siya. Ang balak niya lang naman ay magtungo sa bakery malapit doon upang bumili ng cupcake. Wala na siyang panahon para kumain pa ng matino ngayon. No choice, ani at lumusog na sa ulan. Kailangan niyang matapos kaagad ang trabaho katulad ng iniutos sa kanya ni David. Wala na siyang oras para maghintay pa roon na tumila ang ulan. Basang-basa siya na makabalik na siya. Sinalubong naman kaagad siya ng malamig na aircon sa loob ng opisina. Nagtungo na lamang siya sa banyo para makapagbihis ng damit. Hanggang sa makabalik siya sa upuan niya at nagsimula ng kumain ng cupcake na dala habang nagtitipa sa computer niya. Hanggang sa napagtanto niya hindi rin pala siya nakabili ng juice panulak man lang sa kinakain niya. Ilang saglit ay bigla na siyang bumahing. Mukhang sisipunin pa nga siya dahil sa pagpapaulan kanina. Sana lang talaga ay hindi siya magkasakit. Bawal sa kanyang magkasakit ngayon lalo na't marami pa siyang kailangang gawin. Bumalik siya sa gawin ni David. Natanaw niyang abala rin ang lalaki sa trabaho nito. Kailangan ni David ang mga papel sa lalong madaling panahon, kaya kailangan niyang matapos kaagad iyon. Kaya hindi niya na tinapos ang pagkain at nag-concentrate na lamang sa trabaho. Inabot na siya ng 11 p.m. Sa mga oras na yon ay kakaibang bigat na sa pakiramdam ang nararamdaman niya. Hindi na siya nakatiis nang sinabayan pa iyon ng pananakit ng ulo. Naalala niyang wala nga rin pala siyang hapunan. Nang tingnan niya ang gilid ng mesa niya, nakita niya ang tira niyang cupcake kanina. Kaya iyon na lang ang inubos niya para hindi na siya bumaba pa. Wala na rin naman na siyang oras para doon. Sa kabilang banda ay nakauwi naman na si David sa bahay. Ngunit alam niyang naiwan si Mira sa opisina at hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin. Hindi niya naman sinabing mag-overtime ito. Pero dahil nga sa sinabi niyang kailangan niya kaagad ang mga papel na pinapagawa niya rito, kaya pinipilit nito ang sariling matapos kaagad ang pinapagawa niya. Hindi niya rin magets ang sarili kung bakit eritado siya nang makitang may kasamang lalaki si Mira. Ano bang pakialam niya sa love life ng babae? Hindi naman sila totoong mag-asawa. At may kanya-kanya naman silang buhay. Kaya bakit apektado siya? Inabot ng 3 araw ang pag-aasikaso ni Mira sa mga pinagagawa niya. 3 araw rin itong hindi nakakauwi at para na lamang itong nag-overtime. Naabutan niya minsan ng babae nakakatulog na lamang sa mesa nito at tuwing napapansin nitong dumarating siya ay bigla na lang itong gigising at mag-uumpisa na naman sa trabaho. Ito na pong 2 natapos ko. Yung 3 ay ginagawa ko pa. Sorry, mukhang hindi ko ito matatapos ng 4 na araw lang. Isang umaga ay inilapag ni Mira ang 2 grupo ng mga folders na pinapagawa niya. Halata ng pamumutla nito at may kaunting pag-aalala sa puso niya habang pinagmamasa ng babae. Ayaw niya naman sanang ipagawa kay Mira ang walang kwentang mga folders na yon. Aaminin niyang nagpadalos-dalos siya at nagpadala sa emosyon niya noong iutos niya ritong gawin ang lahat ng mga nasa folders. Hindi niya inaasahang balak talaga ni Mira na tapusin kaagad ang pinapagawa niya rito. Mira, aniya sa mahinang boses na hindi naman umabot sa pandinig ng babae. Gusto niya sanang sabihin kahit hindi na nito tapusin ang natitira pang mga folders. Kaya lang, nakalabas na sa pinto ang babae at natanaw niyang nagpatuloy na naman ito sa trabaho nito. Napabuntong hininga siya. Sa gabing iyon ay hindi na muna siya umuwi. Wala na siyang ibang gagawin, ngunit nag-aalala siya kay Mira. Hindi siya mapakali kaya mananatili na muna siya roon. Nakita niyang sumusubsob si Mira sa mesa nito. Ilang oras na nakaraan matapos itong sumubsob sa mesa nito. Ngunit hindi pa rin ito gumagalaw roon. Kaya tumayo na siya at nilapitan si Mira. Medyo nag-aalinlangan pa siyang kausapin ng babae ngunit nawala ang alinlangan niya nang mapansin ang nakalaylay na braso ni Mira at hindi lang iyon basta nakasubsob lang sa mesa. Kaya kaagad niyang hinawi ang buhok ng babae
upang silipin ang itsura nito. Namilog ang mga mata niya nang makita ang dugo sa ilong ni Mira. At nang hawakan niya ito sa noo, ay sobrang init nito at namumutla na rin ito. Fuck! Hey Mira! Malutong na mura nang kumawala sa bibig niya nang mapagtantong may hindi magandang nangyari kay Mira. Mabilis siyang binuhat ang babae at nabulabog ang mga empleyado sa baba nang makita siyang lakad-takbong lumabas ng building habang karga-karga si Mira. Kapag may nangyaring hindi maganda sa babae, hindi niya mapapatawad ang sarili. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Mira! Bulala si David nang magising siya. Kaagad itong tumayo upang daluhan siya sa higaan. Hindi niya na kailangan pang magtanong kung nasan siya dahil sa itsura pa lang ng silid, alam niya na kaagad kung nasan siya ngayon. Nasa ospital siya. Anong nangyari? Namimigat ang talukap na nagsalita siya. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang tulog. Ang naaalala niya lang ay nasa opisina siya at may ginagawa. Tapos bigla na lang nagdilim ang paningin niya. Tapos ngayon, magigising siyang nasa ospital. It's been 2 days. 2 araw kang walang malay, Mira. Namilog ang mga mata niya sa narinig. Akala niya ilang oras lang yung tinulog niya. Pero 2 araw? Talagang 2 araw? Hindi siya makapaniwala. You're over-fatigued. May lagnat ka at hindi ka mala uminom ng gamot na kahit ano? Tapos wala pang laman yung tiyan mo? Ani ni David at mababakasan ng galit sa boses. Napalunok siya. Bumangon siya imbes na pakinggan ang mga sinasabi ng lalaki. Wala pa siyang lakas para magpaliwanag dito. Ano ba naman kasi ang sasabihin niya? Alangan namang sisihin niya ito dahil itong dahilan kaya nag-overwork siya. Kagad itong kumilos upang alalayan siya. Natigilan siya at nagkatitigan sila ng lalaki. Nakita niya ang pagtagis ng bagang nito. What do you want to eat? Nito bigla. Hindi ka ba nauuhaw? Kukuha ako ng tubig. Tubig na lang. Alanganin ang boses niya. Mabilis itong kinuha ang pitchel ng tubig upang magsalin sa baso. Napansin niya ang mga papel sa center table at kasama noon ay ang laptop. Mukhang doon na rin nagtatrabaho si David. Talaga bang hindi siya nito iniwan? Kailan daw ako makakalabas? Niya matapos makainom ng tubig. I suggest magstay ka muna sa bahay ng 1 buwan. Kumunot ang noon niya na napabaling kay David. Anong 1 buwan? Masyado naman yatang mahaba yun. Kaya ko naman na kahit bukas. Kita niya ang pagtagis ng bagang ni David. You're over-fatigued, Mira. 1 month is enough to recover. Mabibinat ka kung ipipilit mo. Paano trabaho ko? Leave that for now. Makakapaghintay naman yan. Nito at lumapit na sa kanya. Ayos na 1 week. Get niya. 1 month, Mira. 2 weeks? 1 month. Pagmamatigas nito, kumuyom ang kamao niya. Hindi niya kayang tumambay ng ganong katagal. Kung makakapaghintay ang trabaho niya, pues, hindi pwedeng paghintayin niya ang mama niya kung kailan siya makakapagpadala ng pera. Yung bunso nila, nag-iipon yon, lalo na si Ken. Ayaw niya namang abalahin pang mga kapatid gayong siya ang panganay. May maintenance ang mama niya at wala itong ibang inaasahan kundi siya. Napatakip siya ng mukha na magsimulang tumulo ang mga luha niya. Iniisip niya pa lang na wala siyang maaabot na pera sa mama niyang nangangailangan ay maiiyak na siya. Kaya ayaw niyang magkasakit. Nagsisisi siya ngayon kung bakit siya nagpaulan. Sana uminom kaagad siya ng gamot. Sana kumain siya ng maayos. Kaya lang, nangyari na. Hindi niya na maibabalik pa. Lahat ng perang sinasahod ko sa trabaho ko, napupunta sa mga kapatid ko. Kaya hindi ako makapag-ipon. Nagkataon pa na may sakit si mama sa puso. Gustong-gusto ko namang mag-ipon dahil natatakot akong baka dumating ang ganitong pagkakataon na wala talaga ako maiabot sa kanila. Niya na humahagulhol. Natigilan si David nang marinig iyon sa kanya. Kaya hindi pwedeng magpahinga.
Hindi pwedeng wala akong sahurin. May umaasa sa akin at hindi ko sila pwedeng biguin. Napasapo siya sa noot kalaunan na isinubsob ang mukha sa mga tuhod. Natigilan naman siya nang punasan ni David ang luha niya. Nang tumingala siya ay nakita niya ang pait sa ngiti nito. Don't worry, ako nang bahala sa kanila. Just listen to me, Mira. Take a break. Nito. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi niya inaasahang sasabihin niyo ni David. Isang araw lang itinagal niya sa ospital at pwede na siyang umuwi. Isang linggo siyang namalagi sa bahay ni Kenneth. Ngunit sa susunod na linggo ay sa bahay na nila. Ayos lang. Ayos ka na ba ngayon? You better listen to him, Mira. Tamang mga sinasabi niya. You don't have to push yourself. You deserve a break. Ani Lizbeth, isang araw nang tawagan ni ito at magpaalam dito na aalis muna siya sa bahay. Inayos niya ang iilang damit na dadalhin niya sa maleta bago siya bumaba. Nakita niya si David sa may sala. Ihahatid na kita. Nito. Natigilan naman siya. Nakakagulat na biglang naging ganitong bigla si David sa kanya. Dati-rata naman ay hindi ganito ang lalaki. Ayos lang, may susundo naman sa akin. Salamat. Ani at hinila ang maleta. Nasa unahan ng sasakyan ni Ken. Ayaw niyang makita nito ang bahay na tinutuluyan niya. Baka magtaka ito kung bakit doon siya nakatira gayong ang alam ng mga ito ay nakikitira siya kay Lizbeth. Ang aga mo yata. Nakangiting bungad niya sa kapatid. Sabi mo 7:30, diba? Umismid siya. Pinagbuksan siya ng pinto ni Ken. Sakto naman nang lumingon siya sa likuran ay natanaw niya si David. Animoy na mamalikmata siya nang makita ang galit ng mga mata ni David. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Ken. Inabot ni David ang regalo niya sa kapatid. Ngumiti si Candy at niyakap siya. Kaya lang kaagad itong sumilip sa likuran niya na animoy may inaasahan na makakasama niya sa araw na yon. Akala ko pa naman kasama mo si Ate Mira. Akala ko ba inimbitahan mo siyang pumunta ngayon sa birthday ko? Ngumuso si Candy. Ngumiti siya sa kapatid. Next time na lang, kailangan niyo pa munang magpahinga sa ngayon. Pero ang totoo, ay wala naman talaga siyang balak na sabihin sa babae na kaarawan ngayon ni Candy. Tsak, na kapag inimbitahan niyo ito, ay isasama na naman nito ang lalaking parati nitong kasama. Naiirita siyang makita ang lalaking yon. Hindi niya alam kung bakit. Basta, nakakainis lang tingnan. Ay nako, sayang. Lumungkot ang mukha ng kapatid niya habang pinagmamasa ng maliit na regalong hawak. At ano naman yan? Gift ko sa kanya. Ani Candy sabay ngisi. Ikaw ang may birthday kaya bakit ikaw magre-regalo sa kanya? Nagbitiw ng magagaang ngiti ang kapatid. Matagal na siya nakapagbigay ng regalo sa akin. Kumunot ang noon niya. What are you talking about? It's been a month, kuya. Wala tayong narinig tungkol sa donor ko. Pero yung huling sinabi ni Ate Mira a month ago, ang naging clue ko para malaman ko kung sino ang donor ko. I have a friend. Doktor ang papa niya sa ospital na kung saan ako na-confine. I asked her to look for Ate Mira's name on their list. And they found her. Maiiyak na sabi ni Candy tsaka tinitigan ang regalong nasa mga kamay. Napanganga siya. Anong ibig sabihin ito? Nalaman ko na siya pala talaga ang donor ko. Iniligtas niya ako, kuya. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon nasa ospital pa rin ako. At baka mas lumala pang sakit ko bago pa tayo nakakuha ng donor ko. Hindi lang bone marrow ang donate niya. After that day, she even donated her blood for me. Nilapitan niya ang kapatid at niyakap ito ng tuluyan nang umiyak sa harapan niya. Nagtagis ang bagang niya. And after what Mira did to his sister, nagawa niya pang gawin yan sa babae? How ruthless and stupid he is. She did more than enough, kuya. Ilang beses pa nga lang kami nagkausap at tinulungan niya na ako ng gano'n ng walang pagdadalawang isip. She said, makakapag-aral ako ulit.
babalik ang lahat sa normal at makakalabas ako ng ospital. At may darating daw na donor balang araw. Tapos biglang siya palang donor na yon at sasalba sa akin. Humagulhol ang kapatid niya sa balikat niya. Ngayong narinig niya ang lahat ng iyon sa kapatid niya, hindi niya na alam kung papaano pang pakikiharapan si Mira. Masyadong malaki naging kasalanan niya sa babae para mag-sorry lang siya. Higit pa sa sorry ang dapat niyang gawin. Samantala, namilog naman ang mga mata ni Mira isang umaga nang may natanggap siyang picture sa chatbox niya. Picture iyon ng bagong kasal. Ang nasa picture ay siya at si David. Wow! Ang galing naman ang nag-edit na yan. Parang realistic. Bulayas ni Yani na bigla na lang sumulpot sa kwarto niya. Ano ba, Yani? Buliw niya sa kapatid dahil sa gulat at takot. Hindi man lang kasi ito kumatok bago ito pumasok sa kwarto. Ang malala pa ay nakita nito ang wedding picture nila ni David. Ngumuso ito. Anyari? Bakit over ka naman yata ang mag-react dyan? Anong meron doon sa picture? Hindi naman ikaw ang nag-edit nun, diba? Namilog ang mga mata niya. Siyempre hindi. Bakit naman ako mag-edit ng ganun? Oo, di ano ang problema? Sino ba yung lalaki yun? Tsaka, patingin naman ng... Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil mabilis yun kinuha ang laptop at niyakap iyon. Dadaan muna sa bangkay niya itong kapatid niya bago nito makita ng maayos ang picture nila ni David. Labas na! Huwag ka dito sa kwarto ko. Sabi ko naman sa'yo huwag kang basta-bastang pumasok eh. Bulyaw niya sabay tulak pa sa kapatid palabas. Patingin nga muna niyan. Anito at ngumuso pa. Labas na! Pinagsarahan niya ito ng pinto at kinalampag nito ang pinto niya sa labas. Mama, si ate may tinatagong sikreto. Feeling ko may crush siya. Nagtagis ang bagang niya. Gustong-gusto niya nang lumabas para pukpukin ng laptop yung kapatid niya. Mga bandang 9 p.m. ay bitbit niya ang laptop niya nang sumugod siya sa company building. Alam niyang nag-out ng mga empleyado ng mga oras na yon. Iilang empleyado na lang ang tsak niyang nandoon ngayon para mag-overtime. Madalas na mag-overtime si David, pero hindi siya sure kung nandoon ang lalaki. Si David? Ani niya sa front desk. Nasa taas pa. Ani to na nagtataka. Bakit hindi? Nakasuot lang siya ng ternong pangtulog tapos may curlers pang buhok. Wala na siyang time para magbihis kanina dahil panay ang silip ng chismos ang si Yani sa silid niya. Kapag nagbihis pa siya, baka isipin nitong may lakad siya. Baka sundan pa siya. Kaya nakapantulog na lang siyang lumabas at nagkunwaring bibili ng napkin. Para convincing na napkin lang talaga ang bibilihin na hindi na siya nagbihis. Malalaki ang hakbang niya nang pumasok siya sa executive office. Kumunot naman ang noon ni David nang makitang itsura niya. Nagulat din ito sa pagsulpot niyang bigla doon. May dapat kang ipaliwanag sa akin. Galit na binuksan niya ang laptop niya at inilapag sa harap ni David ang screen niyon. May Barbie at kung ano-anong abubot pa ng sticker ang side ng laptop niya. Lumang model kasi ang laptop na iyon. Medyo malaki pa ang siding. Ang importante, nakakapag-perform pa rin. Ano yan? Bakit kailangan mo akong i-blackmail ng ganyan? Akala mo talaga kapag ginawa mo yan, hindi ka damay rito? Baka nakakalimutan mong ikaw ang groom dyan. Niya sa inis. Kita naman ang pagkalito sa mga mata ni David. Kaya lang, hindi siya madadala sa reaksyon nito. Walang ibang may access sa mga pictures kundi si David. Siya, si Kenneth, at si Luzbeth lang. Sino namang loko-loko sa kanilang apat na biglang mag-reveal ng pictures gayong damay silang apat kapag nangyari yon? Si David lang. Yes, dahil nalaman niyang kaya lang naman pumayag si David sa kasal dahil sa kapatid nito na nasa ospital. Pero ngayon, ligtas na si Candy at wala na itong dahilan para mag-stick sa plano nila. What the heck are you talking about, Mira? Gulat na gulat si David nang bigla na lang sumulpot ang babae sa office. Pero mas lalo siyang nagulat nang malaman ang dahilan ng pagsulpot nito roon. Hindi niya naman talaga alam kung sinong may pakanani yon, pero siya ang pinagbibintangan nito.
Hingin mo ang number niya. Aniya upang matigil ng babae. Dahil kahit anong gawin niya, ay mukhang walang balak na maniwala sa kanyang babae. Halata pa rin sa mukha nito ang iritasyon ng sundin nito ang gusto niya. Nagtipa ito sa laptop niya. Nakakagulat din ang laptop ng babaeng to. Mukhang sobrang luma na. At dahil yata sa kalumaan, aba pwede nang isa lang sa auction. O baka nagtitipa na lang mag-isa tuwing sumasapit ng 12:00. Kaninong lola mo naman namanay ang laptop mo? Tumigil si Mira sa pagtitipa. Bumusangot ito habang nananatili siya nakangisi. Oh, heto na, binigay niya. Ani Mira ilang saglit lang. Hindi niya inasahang ibibigay kaagad nito ang number nito. At sino naman kasi itong taong to? Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ang numerong yon. Sinadya niyang i-loudspeaker ang tawag upang marinig nilang pareho. Kaagad na inagaw ni Mira ang phone nang sumagot ang tinatawagan nila. Sino ka ba, ha? Namilog ang mga mata niya nang baliw ang kaagad na binungad ni Mira sa namba-blackmail dito. Ramdam lang naman akong bisita sa kasal niyo noon. Nung malaman kong sekreto lang ang kasal niyo ng CEO, na-curious akong bigla kaya dumalo ako. Mabuti na lang may nakuha akong picture. Di ko inaasang magagamit ko yun ngayon. Kaya ngayon, bayaran mo ko bago ko maikalat sa social media ang tungkol sa secret bride ng isang CEO ng Phil Saga Company. Tsak na matunog yun at sisikat ang picture ninyo. Isang babae ay nasa kabilang linya. Patawa-tawa pa ito. Kaagad na tinawagan ni David si Kenneth. May kakilala ang lalaki na pwedeng mag-trace ng location ng mismong tawag. Call me back ASAP, dude. Aniya sa kaibigan. Yes, right away. Kaagad itong aasikasuhin iyon. Dahil damay ito kapag nabuko sila. Binalingan niya si Mira na halatang iritado pa rin habang kausap pa ang babaeng hindi nila kilala sa mga phone niya. Hindi ako asawa ng CEO. Nagkakamali ka. Nababaliw ka na. Patuloy nito sa katawag. Napapailing na lang siya. Bago pa ito sumabog sa galit ay kinuha niya na ang phone niya at pinatay ang tawag. Calm down. Aniya sa babae. Bakit mo pinatay? Matutuntun ko na siya eh. Tinanong ko siya kung anong pangalan niya. Tsaka ko sasagot siya. Galit nitong giit sa kanya. Umiling siya. Surely she won't, Mira. Hindi niya sasagutin ang tanong mong yan. But I have another way to trace her. Namilog ang mga mata ng babae. Talaga? Anong paraan yan? Sumilay ang ngisi sa labi niya. But first, date me. Umawa ang bibig ni Mira. Hindi inakala ng babaeng sasabihin niya ayon. Ano? May himig ng galit sa boses nito. Natigilan siya sa naging reaksyon ng babae. Talagang nagalit ito sa sinabi niya. Umingos ito at nagbitiw ng sarkastikong ngisi. So ganun pala. So magkano mababayaran para matrace ang babaeng to? Kesa makipag-date sa'yo? Magbabayad na lang ako. Hindi siya makapaniwala. Pwede naman itong pumayag na lang para hindi na maging komplikado ang lahat. Pero, mas pipiliin itong magbayad kesa pumayag sa date. Magbabayad ka? Hindi pa rin siya makapaniwala. Oo, bakit? May pag-aalangan sa boses nito. Kaagad nitong kinuha ang laptop nito at mabilis na tumalikod. Kaagad niyang sinundan ng babae. Mira, wait! Pero mabilis ito nakapasok sa elevator kaya sa kabilang elevator siya sumakay. Nakalabas na si Mira sa elevator nang bumukas ang elevator na kinalululanan niya. Natigilan lamang siya sa may lobby nang makitang sumalubong kay Mira sa labas ng building. It's the same guy. Ngayon, tsak niyang boyfriend talaga ng babae ang lalaking iyon. Kung saan-saan niya na lang ito nakikita at parating magkasama ang mga ito. Kaya ba ayaw nitong pumayag sa date dahil sa lalaking iyon? Kumuyom ang kamao niya. Samantala, mabilis naman ang mga hakbang ni Mira na makalabas na siya ng building. Talagang namumula pang mukha niya ngayon kaya mabilis siyang umalis doon bago pa mapansin ni David ang pamumula ng mukha niya. Talagang nagyaya ng date ang lalaki.
Niyahiya siya nito ng date. Hindi siya makapaniwala. Parang gusto niyang sumigaw. Hindi niya maintindihan ang malakas sa kabog ng dibdib niya. Wow, ate! Yun yung lalaki nasa picture mo sa kwarto mo, di ba? Siya yung sinabi mo kay mama na crush mo? Akala ko nagkukunwari ka lang para di ka nakulitin ni mama na magpakasal. Talagang totoo pala na nag-e-exist ang lalaking yon. Ang pogi at ang cool niya sa personal. Namilog ang mga mata niya nang marinig ang kapatid niya. Ano? Yung si Mr. David Huerta. Sabi ko, saan mo nakita? Putol niya sa sasabihin niya pa sana ng kapatid. Nakasunod siya sa'yo kanina nung lumabas ka. Namilog ang mga mata niya at kaagad na nilingon ang lobby ng building. Pero wala na si David doon. Talaga bang nakita mo siya? Hindi pa rin makapaniwala ng balingan ng kapatid. Oo, bakit? Bakas ang pagtataka sa mukha ng kapatid niya. Napasabunot siya sa sariling buhok at mabilis na naglakad. Ate, hintay! Pero hindi niya pinakinggan ito at binilisan pa ang paglalakad. Naiina siya. Bakit pa unti-unting lumalapit sa kanyang kamalasan? Parati siyang kinukulit ng mama niya tungkol sa pag-aasawa. Kaya sa huli, sinabi niya sa mama niyang may gusto na siya at loyal siya rito. Ewan niya ba at anong kahibangan ang pumasok sa isip niya at bigla niyang naisip na sabihin si David ang gusto niya. Naglagay pa talaga siya ng pictures nito sa silid niya para lang maniwala ang mama at mga kapatid niya. Tapos biglang ganito. Nakita ng kapatid niya si David. Paano ngayon yan? Natigilan si David nang pumasok siya sa office kinaumagahan. Hindi niya inaasahan ang nakita niya sa opisina. Ang lolo ni Kenneth. Ang kanyang lolo Fernando. Sir, aniya ngunit nanatili ang kalmadong aura. Alam niyang darating ang pagkakataong ito. Matagal niya nang naihanda ang sarili sa bagay na to. It's almost 6 years, iho. Ipinaubaya ako sa apo ko ang kumpanyang to. Inasahan kong magbabago siya, di balit na't malugi o mabawasan ang pondo ng kumpanya. Ngunit hindi ko inaasahang sa'yo niya ipapahawak ito. Nagtagis ang bagang niya. Yes, it's almost 6 years. Kapalit ng medication ng kanyang kapatid ay pumayag siya. Maliban doon, wala na siyang ibang hinangad pa. Kung ano man ang parusa na matatanggap niya ngayong nabuko na sila ni Kenneth ay tatanggapin niya. Hindi siya nito kaano-ano. Pamangkin lang siya ng ama ni Kenneth at ang lolo Fernando nito ay ama ng namayapang ina ni Kenneth. Papabura nito si Kenneth dahil katugot apo nito iyon. Matagal na siyang nakahanda para rito. Ewan na lang niya kay Kenneth. Baka hindi na ito umuwi kapag nalaman nitong alam na ng lolo Fernando nito ang nangyari rito. At sa loob ng 6 na taon, mas lumaki at naging successful ang bawat projects ng kumpanya sa pamamalakad mo. Napaangat siya ng tingin sa matanda. Kumunot ang noon niya. Ngumiti ito. Napagtanto ko hindi kinadapat pang asahan si Kenneth sa bagay na to. Mukhang talagang hindi na siya magbabago. May hawak na tungkod pang matanda at mabagal ang mga kilos nitong lumapit sa mesa ng opisina. Inalapag nito ang isang envelope sa mesa. Nagtataka na tumingin siya roon. Iho, I realized that you deserve this. Ani ng matanda at ngumiti. Lumapit siya at kinuha ang envelope sa mesa. Binuksan niya iyon at nagulat nang makita ang property na nakalagay sa papel. It's their own company. Kaya gulat na napatingin siya sa matanda. Yes, binili ko ang dati ninyong kumpanya. Ikaw ang nararapat na mamahala sa kumpanya ninyo. Kapalit ng 6 na taon mong pagsiservisyo sa kumpanya ko, iho. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Anito at idinantay ang kamay sa balikat niya. Ang kumpanyang nawala sa kanilang pamilya ay hawak niya na ulit. Matagal ko nang napag-isipan ang bagay na to. Naway mapatakbo mo ito ng maayos katulad ng ginawa ng ama mo noon sa kumpanyang iyon. Alam kong nananalitay sa dugo mo ang galing ng mga Huerta pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo.
Patuloy pa nito. Salamat po, aniya. Nag-iwan siya ng voice message kay Kenneth. Sana lang ay umuwi ito matapos marinig ang balita niya. Hindi niya talaga inaasahang hindi galit ang matanda sa kanila. Masaya siyang aalis sa kumpanya. Ngunit may kaunting lungkot sa sulok ng puso niya. Ngayong iiwan niya na ito ang pinakaunang kumpanyang hinawakan niya. Napamahal na rin sa kanya ang Phil Saga. Ito ang nagsilbing practice ground niya noong nangangapa pa lang siya sa pagpapatakbo ng kumpanya. Kaya may puwang sa puso niya ang kumpanya. Tahimik siyang minamaneho ang sasakyan patungo sa lugar kung saan niya nasundan si Mira. Ngunit hindi ang babae ang gusto niyang makita roon. Naghintay pa siya ng ilang saglit at nakita niya ang lalaking hinihintay niya kanina pa. Kaya binuksan niya ang bintana ng sasakyan niya. Hoy, ikaw! Aniya. Lumingon naman sa kanya ang lalaki. Saglit pang kumunot ang noon nito nang balingan siya, ngunit nagbago ang reaksyon nito nang mapagmasdan ang mukha niya. Nalito siya sa naging reaksyon ng lalaki. Uy, bakit? Ngumisi pa ito. Ang weird lang. Wala ka bang ginagawa ngayon? Gusto sana kita makausap. Aniya habang seryoso ang mga mata. Naiirita siya rito. Talagang iritang-irita. Isipin niya palang na close ito kay Mira. Kumukulo ng dugo niya. Oo, aaminin niya na. May gusto nga siya kay Mira. Kahit ilang beses niyang i-deny sa sarili niyang hindi niya magugustuhan ng babaeng yon, ipipilit at ipipilit pa rin ng puso niya kung ano ang totoo. Mahal niya ang babae. Kaya lang, nakakainis. May iba na ito. At heto nga, niyaya niya pa itong lalaking to na mag-usap sa kung saan. Humantong sila sa isang convenience store. May upuan sa labas kaya doon sila naupo. Habang parehong hawak ang can ng beer. Lalaki sa lalaki. Awkward man, pero kailangan niyang sabihin ang gusto niyang sabihin. Si Mira, medyo mataas ang pride nun, pero selfless. Parating ibang inuuna nun kaysa sa sarili niya. Mataas ang pasensya nun, pero parang tigre rin kapag nagagalit. Aaminin kong marami akong kasalanan sa kanya noon. Alam kong hindi ko mababayaran yon ng kahit ano. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Medyo napahaba yata ang introduction niya. Oo nga eh. Sumabat naman ito at ngumisi. Kumuyom ang kamao niya. Talagang gusto pa nitong ipamukha sa kanya na hindi lang siya nakakakilala kay Mira. Ayoko nasasaktan siya. Kaya sinama kita rito para sabihin sa'yo, hindi ko papayagang paiyakin mo si Mira. Nakita niyang bumusangot ito. Nairita siya sa reaksyon nito. Bakit ito bumusangot? So balak ba talaga nitong paiyakin si Mira? Aba, subukan lang nito. Hahayaan ko na kayong dalawa. Ikaw ang pinili niya. Kaya wala na ako magagawa. Patuloy niya. Ano bang sinasabi mong paiiyakin ko siya? Siya ka parati nagpapaiyak sa amin ni Yani eh. Maldita kaya yun? Yung mga sinasabi mo, wala pa yan sa kalingkingan na alam mo sa kanya. Baliw kaya yun? Natigilan siya sa sinabi nito. Sa pagkakataong yun, naguluhan na siya. Yani? At saka anong baliw? Aniya. Si Yani, bunso naming kapatid ni Ate Mira. Tama ka naman sa iba mong sinabi. Pero, kilalanin mo pa siya ng lubos kung ayaw mong magsisi. Mas malaki ako ron, pero under ako nun. Nangangagat din yun kapag galit. Natulala siya. Hindi na siya makapagsalita. Parang huminto sa pag-function ng utak niya. Bakit nito tinawag na ate si Mira? Ibig sabihin ay nagkamali siya? Dahil hindi naman pala talaga karelasyon ni Mira ang lalaking to, kundi kapatid dito ng babaeng yon. Alam mo, ikaw yung sinasabi ni ate na crush niya. Ang totoo niyan, may picture nga siya sa'yo sa room niya eh. Akala ko nga imaginary guy niya lang yon. Pero totoo ko pala talaga, no? Talagang hindi na nakatulog si David ng gabing yon. Idagdag mo pa ang sinabi niya ng kapatid nito. Napakarami niyang nalaman sa isang bagsakan lang.
Parang ang hirap pa rin iproseso sa utak. Para hindi pa rin siya makapaniwala na muntik niya nang masapak ang kapatid ni Mira dahil inakala niyang boyfriend ito ng babae. Parang gusto niya na lang ilublob ang mukha sa inidoro nang maalala ang mga kabaliwang naiisip niya. Talagang nagselo siya sa wala. Mukha tuloy siyang bangag kinabukasan. Marami na siyang inaasikasong bagay para sa opening ng kanilang kumpanya. Sinabayan pa ng mga iniisip niya tungkol kay Mira. Crush siya ng babae at may picture pa siya sa silid nito. Isipin pa lang niyon ay nawawala na siya sa sarili. Kaya nga matapos ang huling kausap niya para sa ma-organize na opening ay kaagad siyang umalis. Nagtungo siya sa grocery store upang bumili ng kung ano-ano. Gusto niyang bumili ng bulaklak para kay Mira. Pero pakiramdam niya, masyado namang mabilis yon. Nagkausap na sila ni Ken na ito nang bahala sa lahat. Kaya nga na makarating siya ay sinalubong kaagad siya nito. Sinamahan siya nito patungo sa bahay ng mga ito. Samantala, namilog naman ang mga mata ni Mira nang makitang hindi niya inaasahang paparating sa bahay nila. Akala niya ay namamalikmata lang siya. Pero talagang totoo ang nakikita niya. Si David, kasama ang kapatid niya patungo sa bahay nila. Kaya para siyang baliw na tumakbo papasok sa loob. Mabilis siyang nagtago sa silid niya. Kaagad niyang tiningnan ang sarili niya sa salamin. May toyo pa sa gilid ng labi niya. Naiskandalo na kaagad niyang pinunasan ng kamay iyon. Ngumatkat kasi siya ng mangga sa labas kanina kasama niya si Yani. Sausawan nila ay toyo at suka. Tapos hindi niya inaasahang darating ang lalaking yon. Ate, nandiyan ang crush mo! Kinikiling na hirit ni Yani. Manahimik ka! Baliw niya sa kapatid. Hindi makapasok ang kotse niya sa liit ng daan, kaya sinalubong ko na lang siya sa labasan. Ani ni Ken sa labas. Sa lakas ng boses nito ay dinig na dinig niya. Naku, nakakahiya naman. Hindi man lang kami nakapaghanda. Sana nagsabi ka man lang, iho, darating ka pala ngayon. Boses naman iyon ng mama niya. Ako na pong bahala, ma. Siyempre, pagluluto ko tong bayaw ko, tong si Sir David. Nagtagis ang bagang niya sa mga naririnig sa labas. Hindi niya na nagugustuhan ang mga lumalabas sa bunganga nitong kapatid niya. Mira anak, lumabas ka na dyan, nandito ang bisita mo. Pambihira kang bata ka, ano bang ginagawa mo riyan? Kumakatok na ang mama niya sa pinto. Ate, ang gwapo ng crush mo, hati tayo. Kinikilig naman na sumingit si Yani. Naku Yani, magtigil-tigil ka. Gigil ang boses ng mama niya, halatang nakurot na naman si Yani. Aray ma, gwapo naman talaga diba? Bakit ba? Ay nako, nandito yan para sa ate mo. Halatang hayayayain ang ate mo ng kasal. Magkakaapo na ako. Bulalas ng mama niya. Oo, tapos ako ang bridesmaid, ma. May kapatid kaya si Sir Pogi. Baka pwede niya naman ako ireto doon. Kumuyom ang kamao niya. Talagang napili pa ng mama at ng kapatid niyang magchismisan sa may pinto. Hindi niya na halos maarok ang mga imaginations ng dalawa. Kaya lumabas na siya. Hindi niya na kaya. Mamamatay siya sa kahihiyan sa loob. Lumabas na si ate. Walang kaabog-abog na announcement ni Yani sa sala. Nagkasalubong ang mga mata nila ni David nang makarating siya sa sala. Bumuntong hininga siya. At para namang mga langaw ang tatlo na nagsipag-alisan kaagad nang makarating siya sa sala. Oh, bakit? Kukunin mo ng bayad ko sa pag-trace up sa babaeng ng blackmail sa akin? Niya. Umiling si David. Nakahinga siya ng maluwag. Buti naman kung ganon. Wala pa siyang pambayad sa ngayon. Nandito lang ako para bumisita. Nito. Kumunot ang noon niya. Huh? Binibisita mo ako? Bakit, mamamatay na ba ako? Dumaan ang mama niya sa likod at nabatukan tuloy siya. Niyayapan ng mama niya na doon na maghapunan si David. Hiyang-hiya siya. Kanina pa nagwawala ang puso niya dahil sa presensya ni David. Sinisikap niya lang talaga na magtaray pero tunaw na siya sa kaloob-looban niya. Mga bandang 7 p.m. nagdesisyon ng umuwi ang lalaki. Dito ka na matulog, iho, gabi na. Tapos bigla namang sumingit itong mama niya. Iyayain mo na rin kayang dito na tumira, ma.
Dumagdag pa si Yani. Utang na loob, magsitigil kayo. Sigaw niya sa isipan. Halos hindi na siya makahinga tapos ayaw pang paalisin ng mga to si David. It's okay, Dita. May aasikasuhin pa po ako kaya kailangan ko rin talaga umuwi. Ani ni David sabay sulyap sa kanya. Ay, may patita-tita ka na ngayon ha? Ani niya sa isipan. I have to go. Ani nito sa kanilang lahat bago sinamahan ni Ken patungo sa labasan. Hindi pa nakakalayo. Ate, pwede pa pong ihabol ang goodbye kiss mo. Ani Yani sabay kalabit sa kanya. Naampas siya nito sa tiyan. Napayo ko ito sa sakit at nagsumbong kaagad sa mama nila. Kanina pang namumura sa kanya to. Nang makapasok siya sa silid niya ay saka niya pinakawala ng ngiwi niya. Talagang kanina niya pang sinisikap na magpa-cold aura sa harapan ni David. Siyempre, kailangan niyang umaktong hindi siya easy to get. Kahit hindi naman talaga siya bagay kay David ay kailangan niya rin kapalan ng isang dangkal ang mukha niya para magpakipot. At maliban doon, hindi pa siya handang tumanggap ng bagong mamahalin. Sa edad niyang to, no boyfriend since birth pa siya. Natatakot siyang mag-risk lalo na at first time niya. Tsaka, dahil nasanay siyang naging breadwinner ng pamilya niya, kaya isa rin ang kanyang pamilya sa dahilan kung bakit ang hirap magmahal. Parang ang hirap tanggapin na parte sa buhay niya ang humiwalay sa magulang at magkaroon ng bagong pamilya. Baka kasi si David na talaga. Tapos sa huli, papakasalan niya ito. Hindi ka makatulog? Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Mama naman bulalas niya. Nandito siya sa may bintana sa sala. Imbes na humigat ipikit ang mga mata, ay heto siya, nagmumuni-muni. Feel niyang maging dramatic ngayon at lalo pa ngayong hindi siya makatulog. Ang OA mo Ako may sakit sa puso, hindi ikaw. Nito sabay abot sa kanya ng gatas sa may halong tsoko. Bumuntong hininga siya at bumaling ulit sa labas. May gusto sa'yo si David. Nakikita ako sa mga mata niya. Halata naman kasi kapag tinitingnan ka. Ngumisi ang mama habang nakatingin din sa labas ng bintana. Makakahanap din yun ng mas better kesa sa akin. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Ayos lang sa'yo? Kahit mag-holding hand sila ng bago niya sa harapan mo? Kahit maghalikan ng mga yon sa harapan mo? Kahit may ibang babaeng hawak-hawak siya sa kamay? Biglang tumulo ang luha niya. Hindi niya alam kung bakit pero parang dinudurog ang puso niya nang marinig niyang sinabi ng mama niya. Ano pa kaya kung makita ngayon niya? Mama naman Ani sabay pahid sa luha. Kita mo, nasasaktan ka dahil mahal mo rin siya. Alam ko naman kung anong pumipigil sa'yo. Inakbayan siya nito. Ilang saglit pa bago siya nakapagsalita. Nahihirapan siyang aminin sa kanyang ina ito. Ma, nanginginig ang boses niya. Alam kong ugali mo. Siyempre, anak kita. Alam kong hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang kapakanan namin. Pinagmasdan siya nito. Mira anak, kaya na namin to. Buong buhay mo kami lang inaalala mo. Panahon na para asikasuhin mo naman ang sarili mo. Pinahid ng mama niya ang kanyang luha. Huwag kang matakot magmahal ng dahil sa amin. Hindi sa amin umiikot ang mundo mo. May sarili kang buhay at mga pangarap. Gumawa ka ng sarili mong desisyon para sa sarili mo. Mas lalong bumuhos ang luha sa mga mata niya. Niyakap siya ng ina. Dahil pareho silang hindi makatulog kaya inilaan na lang niya ang oras sa pagkakwentuhan. Sa pagkakataong yon, naliwanagan ng isipan niya. Tama ang kanyang ina. Kailangan niyang paglaanan ng sarili niya. Linggo ng umaga bumalik si David sa bahay nila. Ngunit may kasama na ito. Kasama nito si Candy. Isang malawak na ngiting pinakawala ni Candy nang makita siya. Kaagad na lumapit ang babae para yakapin siya ng mahigpit. Ate Mira! Bulalas ni Candy. Habang nagsasalita si Candy ay nasa sulok naman si Ken. Nakatulala at nakatitig kay Candy. Animoy na hipnotismo at hindi na nakagalaw pa.
Sunod na pumasok ay si David na kaagad na mangumiti nang magsalubong ang mga tingin nila. Naka-dress shirt ito at nakatupi hanggang sa siko. Dahil sa tangkad ay tila lumiit ang sala nila dahil sa presensya nito. Napasihap siya nang itulak siya ni Yani. "Yakapin mo na, sige ka, ako yayakap dyan." Bulong na to sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin. Iginiyan niya ang dalawa sa sala. Niyayang mga ito ng kanyang mama na sa bahay na mag-agahan. Kanino pa nakapagluto ang magaling nilang cook na si Ken. Talaga nagpasikat ito at bumili pa talaga ng mamahaling ingredients. Nakita niya naman si Ken na kaagad na ipinaghila ng upuan si Candy. Napilitan siyang umupo sa tabi ni David kasi halata namang lumayo ang mama niya at si Yani ng upuan para wala siyang choice at sa tabi ni David maupo. Paparaan din ang dalawang yon. "Kukuha ako ng juice." Niya na kanina pang kinakabahan. Kaagad siyang nagtungo sa kusina at bumalik sa mesa. Nagkatinginan sila ni David at napalunok siya at nagbawi na ng tingin. Hindi niya talaga maiwasan ang awkwardness. "Ang sarap mo pong magluto, tita." Balalas ni Candy. Napansin niya ang kaagad na umayos ang upo si Ken. "Hindi ako ang nagluto, iha. Si Ken lahat ang nag-ayos nito. Siya ang chef sa bahay na to." Proud naman na itinuro ng kanyang mama ang kapatid. "Wow!" Gulat na bulalas ni Candy sabay baling kay Ken. Salamat, nagustuhan mo." Ani ni Ken at nahihiya pa. Napangiti siya at akmang kukuha ng tubig ng matabig niyang baso. Ang nakakagulat ay napunta kay David ang tubig kaya sa damit nito natapon ng tubig. "Diyos ko!" Ani ng mama niya na nagulat din. "Nako, sorry. Natatarantang kaagad siyang tumayo. "No, it's okay. I'm fine." Ani naman ni David at ngumiti sa kanya. "May t-shirt ako sa kwarto ko. Kukunin ko muna saglit." Ani at tatarantang umalis. Kaagad niyang tinignan ng cabinet niya upang hanapin ang mga oversized shirts niya. Hiya at guilt ang pumuno sa puso niya sa mga oras na yon. Ayos na ayos si David tapos sinira niya lang. "Ang tanga-tanga mo talaga," niya sa sarili. Akmang tatayo na siya nang matigilan siya dahil nakita ang lalaki sa may pinto ng silid niya. Nakatayo ito roon at nakatingin sa mga pictures na nasa ibabaw ng mesa niya. Nandoon ang mga pictures na to, kaya kaagad siyang nagtungo sa mga pictures para itaob ang mga yon upang hindi nito makita. Alanganin na nagingitin na nilapitan niya si David. Eto ng shirt. Natigilan siya nang hawakan nito pati ang kamay niya nang abutin nito ang shirt. "Yung picture natin ng kasal, iyan ang unang beses na nakita kita. At nagandahan kaagad ako sa'yo." Natigilan siya at kaagad na nag-init ang kanyang mukha. "Naiinis ako sa'yo nun. Kaya binaliwala ko ang physical attraction na yun. Hanggang sa nakasama kita sa kumpanya. Nakita ko kung ano ka at kung anong mga kaya mong gawin. Yung physical attraction lang noon, mas lumalim." Tumingala siya sa lalaki. Nakatitig na rin pala ito sa kanya. Napalunok siya at hindi na magawang magsalita. "Akala mo dahil na-reject mo ang offer ko sa yung date noon ay susuko na ako ngayon?" Lumalim ang titig nito sa mga mata niya. Ani mo'y nakikita nito maging ang kaluluwa niya. "Hindi, Mira. Hindi. Hanggang sa pumayag ka na. Hanggang sa sagutin mo ako at maging tayo." Nito habang nakayuko at nananatili ang mga mata sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi at napayuko na lamang. Masyadong straightforward ito. Siya pa nga tong nahiya sa mga pinagsasasabi nito. Nag-ipon siya ng lakas ng loob bago siya tumingala upang sagutin ng seryoso ang sinasabi nito. Okay, sige." Ngali-ngali niyang sabi. Natigilan ito at animoy na estatwa ito matapos niyang sabihin iyon. "What did you say?" Hindi pa rin ito makapaniwala. Kaya nakangiti siya nagsalita. "Sige, David. Mag-date tayo." Niyakap siya nito na animoy sinasagot niya na ito. Date pa lang naman pero masyado na itong masaya. Kahit papano kailangan niyang tapangan ng sarili at magtiwala sa mga taong mahal niya. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon
Kailangang umasa ng mga taong iyon. Darating at darating ang araw na matututo silang lumipad at tatahakin ng mga ito ang kani-kaniyang direksyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!